Nang walang choice kundi umalis, kinuha ko ang suitcase ko, at kinaladkad ito sa likod ko. Nasa banyo pa rin si Gabriel nang padabog kong isinara ang pinto, at tumakbo sa hallway na walang magawa ang mga luhang pumapatak sa pisngi ko. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa hallway habang nilalagpasan ko sila. Naiintriga ako sa paghahanap ng babaeng naluluha, ang mapanghusgang mga mata nila ay pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin. Ang gusto ko lang gawin ay umalis sa lugar na ito nang mabilis hanggat kaya ko. Umalangaw-ngaw pa rin sa tenga ko ang sinabi ni Angela. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nabuntis siya ni Gabriel. Marahil ay naisin na siya ni Gabriel na pakasalan siya ngayon, ang katotohanang dinadala niya ang kanyang anak ay naging posible ang ideya ng kasal. Matagumpay akong nakalabas ng hotel nang walang sumusunod sa akin at pumara kaagad ng taxi. Binigyan ko ang driver ng isang address at masunurin niyang pinaandar ang sasakyan palayo sa hotel nang walang anumang tanong. Tumingin ako sa kumukupas na Anderson Hotel na may mabigat na puso. Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na muling tutuntong sa lugar na iyon. Ang hotel ay nasa tuktok na listahan ng mga lugar na pinakaayaw ko. Kinasusuklaman ko ito ngayon gaya ng pagkamuhi ko sa may-ari nito. Masakit na napalingon ako sa hotel. Tahimik na inalok ako ng driver ng taxi ng tissue. Nanginginig akong nagpasalamat sa kanya, bago pinatuyo ang pisngi ko sa kanila. Gabriel, that jerk, can't wait for us to be legal divorced before get another woman pregnant. To think na kusa akong lumapit sa kanya kagabi, ay gusto kong sumuka. Nahihiya akong hinayaan ko siyang hawakan ako. Naiinis ako sa sarili ko. Gaano man kasakit ngayon, balang araw ay babalikan mo ang iyong sarili at malalaman mo na ang iyong mga pakikibaka ay nagpabago sa iyong buhay para sa mas mahusay. Sabi ng taxi driver. We were strangers and yet naramdaman kong inalagaan niya ako. Ang katotohanang may natitira pang mababait na tulad niya sa mundong ito ang nagpagaan ng pakiramdam ko. I bet it will. Sagot ko, pilit na sumilay ang ngiti sa labi ko habang tinutuyo ang pisngi ko. Hindi na nagsalita pa ang driver hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon. Huminto ang taxi sa gilid ng kalsada kung saan nakatayo ang mga murang naglalakihang gusali at mga paupuhang apartment. Inilabas ko ang aking wallet mula sa aking suitcase at mabilis na iniabot sa kanya ang bayad. Ito ay higit pa sa aking eksaktong bayad, ngunit ito ay aking sariling paraan ng pagbabayad sa kanyang mabait na kilos, ang tahimik na pakikiramay na handa niyang ibigay sa akin. Umakyat ang mga paa ko palabas ng sasakyan, hinila ang mabigat na suitcase sa likod ko. Malakas ang ulan kahapon at basa at madulas ang lupa. Ang nostalgic na amoy ng mamasa-masa na lupa ay nasa paligid ko, naalala ko ang aking pagkabata. Ang mga araw kung saan wala akong dapat ikabahala sa buhay, at nakita ko ang mundo bilang isang paraiso. Napabuntong hininga ko, pero noon pa iyon. Ngayon, nasa hustong gulang na ako para mapagtanto kung gaano kahirap ang buhay ng may sapat na gulang. Ang mga nadulas kong paa ay maingat na naglakad sa landas hanggang sa tuluyang marating ko ang sira-sirang pintuan ng isang sira-sirang tatlong palapag na gusali. Isang murang apartment lang ang kaya kong bilhin ngayon. Karamihan sa mga naipon ko sa bangko ay napunta sa mga bayarin sa ospital ng aking ina. Kahit nagpumilit si Gabriel na bayaran sila, tumanggi akong pasanin ang lahat. Asawa ko siya pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko siyang balikatin ang lahat ng gastos. Sa huli ay hinati namin ang mga gastos. Siya ang nagbayad ng mga bayarin sa ospital, at ako naman ang nagbayad ng mga gamot ni Mommy. Marahan akong kumatok sa pinto. Tapos may narinig akong footsteps. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang payat na babaeng nasa edad 40. Hello, magiliw na bati ng babae. Paano kita matutulungan? Tanong niya. Bumukas ang kanyang mga labi sa isang ngiti na nagpapakita ng kanyang nakanganga na mga ngipin. Hindi mawala sa kanyang mukha ang magiliw na ngiti sa kanyang labi. Itatanong ko sana kung may bakanteng kwarto pa. Gusto ko sanang mag-rent. Sumagot ako. Hindi sinasadyang nakita ko ang advertisement ng apartment sa pahayagan halos isang buwan na ang nakalipas. Noon, hindi ko man lang ito pinansin dahil akala ko hindi ko nakakailanganing mag-rent ng kwarto, pero nagbago ang mga pangyayari. Sa kabutihang palad, ang aking memorya ay kapansin-pansin at pinamamahalaan kong matandaan ang address. Lumiwanag ang mukha niya at mas binuksan niya ang pinto, tumambad ang dimly light na background at ang pagkutitap ng ilaw sa kisame. Napalunok ako ng mariin at biglang dumaloy ang panginginig sa aking gulugod, habang pinagmamasdan ko ang paligid. Parang may masasamang bagay na tatalon sa akin kung papasok ako sa loob. Not judging the place but the atmosphere creeps me out. Tiningnan ko ang landlady, mukha siyang mabait at hindi nakakapinsala, at hinihintay niya pa rin akong makapasok. Ayokong maging bastos at masaktan siya sa pagbabago ng isip ko. There's no turning back, sabi ko sa sarili ko habang napalunok ako. Ang lugar na ito ang una, huli at tanging pagpipilian ko. Mura at abot kaya ang rent.
Ang gusaling ito ay naiulat na may pinakamataas na rating sa mga tuntunin ng pinakaligtas na mga neighborhood ayon sa pahayagan. Ang mga rate ng krimen ay mababa, at ang istasyon ng pulisya ay malapit lamang. Malapit din ang palengke, ilang block lang mula rito. Pansamantala lang ito hanggang sa makahanap ako ng mas magandang trabaho, sabi ko sa sarili ko, sa wakas ay pumasok na rin. At saka, mas gugustuhin ko pang manatili dito mag-isa, kaysa sa isang mansyon kasama si Gabriel. Ang mga ilaw sa itaas ko ay kumikislap at ang pinto ay nagbigay ng nakakatakot na langit-ngit, habang ito ay sumara sa likod ko. Humihingi ako ng paumanhin sa mga ilaw, dear. Nakipag-ugnayan ako sa nag-aayos kahapon, ngunit siya ay may sakit at nangakong gagawin ito kapag siya ay gumaling. Ngunit huwag mag-alala, ito ay isang banayad na lagnat. Siya ay babalik sa kanyang mga paa bukas upang ayusin ang mga ilaw. Paliwanag ng babae, iminuwestra ang kumikislap na ilaw sa kisame. Ang bahagyang discomfort na naramdaman ko patungo sa lugar ay mahiwagang nawala, at ngumiti ako pabalik sa kanya. Naiintindihan ko, sagot ko. Amelia, tawagin mo na lang akong Amelia. Magalang niyang sabi, binuksan ang pinto para tumambad ang isang maluwang na corridor. Ako ang landlady at nakatira ako sa ikatlong palapag. Paliwanag niya habang naglalakad kami sa carpeted floor. Pinagmasdan ng mga mata ko ang kahabaan ng corridor. Kahit na medyo luma ang gusali, nakakagulat na malinis ito. Kulang lang ito ng kaunting pintura upang ganap na masakop ang mga luma ng pader. Pasensya na sa mga dingding. Mukhang luma na pero malakas, kaya nila ang impact ng lindol. Hindi ko pa kayang magpapinta dahil hindi ko kinaya ang amoy ng mga pintura dahil sa matinding hika ko. Paliwanag ni Amelia, napansin kong pinagmamasdan ko ang mga dingding. Ngumiti ako sa kanya ng buong pagkakaintindi. Nagkaroon din ako ng asma noong bata pa ako, at hindi ko matatanggap ang amoy ng mga kemikal na pang-industriya nang hindi ako inaatake ng aking hika. Sa kabutihang palad, nawala ang aking hika sa aking paglaki. Tumigil sa paglalakad si Amelia nang makarating kami sa kwarto sa dulong bahagi ng corridor. Naglabas siya ng isang set ng mga lumang susi mula sa kanyang bulsa, at pagkatapos ng ilang maikling pag-urong, nakita niya ang tama at binuksan ang pinto. Bumukas ito ng may nakakatakot na langit-ngit. Huminga ako ng malalim, expecting to see the worst. Sa halip ay halos mapatalon ako sa tuwa nang buksan ni Amelia ang mga ilaw, para makita ang isang maliit, ngunit maluwang na silid na may karaniwang sukat na kama. Isang bilog na mesa na may upuan kung saan ako makakain, at isang cabinet na sapat na lalagyan ng damit ko. Magiging maganda ba ang kwartong ito? Tanong niya, lumingon sa direksyon ko. It's more than enough, tuwang-tuwa kong sagot. The room actually surpassed my expectations, I thought to myself while surprisingly feeling comfortable already. Pareho ang vibe ng kwarto sa kwartong inupahan namin ni Mommy 7 taon na ang nakararaan, noong ibinenta namin ang bahay namin para pambayad sa mga bayarin sa ospital ni Daddy. Magandang marinig yun, dear. Lalong lumawak ang ngiti ni Amelia. Well, enjoy your stay here, niece. Monica, I filled in, embarrassed to realize I've forgotten to tell her my name after she introduced herself. Ah, yes Monica, ang ganda at kakaibang pangalan mo dyan, sabi ni Amelia. You have a eye-catching eye color too. Naka-contact lenses ka ba? Namula ang pisngi ko dahil sa papuri. Ang aking ina ang nagbigay sa akin ng pangalang iyon. Ang ibig sabihin ng Monica ay isang pambabae na pangalan na nagmula sa Latin na lubos na nauugnay sa mga gawain ng paglilingkod. Sabi ko sa kanya, naalala ko si Mommy. Eksaktong salita na mingiti sa aking mga labi. Miss na miss ko na si Mommy. Napaisip ako, medyo nalungkot matapos banggitin ang pangalan niya sa isang bagong kakilala. Nakakalungkot isipin na wala na siya dito. Bumuntong hininga ako at lumingon kay Amelia para sagutin ang huli niyang tanong. No, wala akong suot na contact lens ngayon. Natural ang mga mata ko. Ang kakaibang kulay ay resulta ng isang bihirang kondisyon ng mata na tinatawag na heterochromia iridum, paliwanag ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito ngunit isaalang-alang ang iyong sarili na pinagpala. Sa kabila ng iyong kalagayan mayroon kang mga kamangha-manghang mga mata. Ang pagtingin sa iyong mga mata ay parang nakatitig ng diretso sa iyong kaluluwa. Ang mga ito ay maganda. Salamat, bulong ko. Nagmamalaki si Amelia. Walang kakaiba sa aking mga mata. Narito ang ekstrang susi, sabi niya at inabot sa akin ang susi. Kung sakaling kailanganin mo ang tulong ko, maaari mo akong tawagan sa pamamagitan ng telepono. Ang aking numero ay nakasulat sa card sa ilalim ng telepono. Naghanda si Amelia na umalis, ngunit bago siya tumungo sa pintuan, humingi siya ng tawad sa pagiging masyadong madaldal at napaglalaanan ako ng oras. Nakangiting sagot ko, tiniyak ko sa kanya na wala akong pakialam, mabilis kong inalala na bayaran si Amelia ng eksaktong bayad sa pag-upa para sa isang buwang pananatili. Salamat, Monica, dear. Kinuha ni Amelia ang envelope, at marahang isinara ang pinto sa likuran niya nang makaalis siya.
Inilagay ko ang mabigat kong suitcase sa tabi ng kama, at muli kong sinilip ang kwarto. Ang minimalist na estilo ay bumagay sa aking panlasa, at ang malaking bintana na malapit sa kama ay nagparamdam sa akin na mas nasa bahay. May maliit na banyo sa sulok. Maliit lang pero baliwala lang basta maligo ako araw-araw. Lumapit ako sa bintana at itinulak iyon, tumambad ang isang malaking hardin ng bulaklak at napuno ng mabangong amoy ang kwarto ko. Huminga ako ng malalim at pumikit saglit, ninamnam ang nakakapreskong malamig na simoy ng hangin na nagpasigla sa aking kalooban. Sa pakiramdam na mas nakaka-relax, sinimulan kong i-unpack ang aking mga damit. Katulad ng paglalagay ko ng mga damit ko sa kama, biglang tumunog ang phone ko. Sa pag-aakalang importante ito, mabilis kong sinagot ang tawag, buti na lang napagtanto kong si Gabriel pala ang nasa kabilang linya. Monica, can we? Nasa kabilang linya ang galit na boses ni Gabriel, pero agad ko siyang pinutol bago pa siya makapagsalita. You're still trying to contact me. Nakakahiya, naiinis na sabi ko. How dare he even bother to contact me after what he did to me? Siya ang nagdemand na hiwalayan ko siya, at nakipagrelasyon din siya sa kanyang sekretarya at talagang nabuntis siya. Wag mo na akong tatawagan. I demanded, at ibinaba ko na ang tawag bago pa man siya makapagsalita. Kung may sense man siya, dapat tumigil na siya sa pakikipag-usap sa akin. Pero hindi, halatang nawala sa isip si Gabriel, nakitang umilo ang phone ko, sa pangalawang tawag mula sa kanya. Tinanggihan ko rin pero nakita sa screen ng phone ko na may 12 missed calls, at text messages na ako mula sa kanya. Ang lakas ng loob nitong lalaking ito. Sapat na sa akin ang mga kalokohan niya, at gusto ko siyang mawala agad sa buhay ko. Good riddance, bulong ko sa sarili ko habang mapaghiganti kong pinatay ang aking telepono, at itinatago ito sa ilalim ng unan na walang planong buksan ito. Ngayong naayos na ang isyong iyon, handa na akong maligo sa mainit na nakakapreskong paliguan. Sumasakit pa rin ang ulo ko dahil sa hangover ko, at pinalala ni Gabriel ang mga pangyayari. Ang paliguan lang ang kailangan ko para gumaling. Kinuha ko ang aking nakatuping bath towel sa kama, pumunta ako sa banyo dala ang mga gamit ko. I felt at ease in my room dahil sigurado akong hindi ako mahahanap ni Gabriel. Handa akong gugulin ang aking araw ng matiwasay na natutulog sa aking silid, at walang sinuman ang papayagang mangistorbo sa akin. Maliit ang banyo, ngunit mayroon itong komportableng nakatile na sahig, at ang loob ay nakakagulat na malinis. Sa totoo lang, inaasahan ko ang mga agyo o alikabok, dahil ang banyo ay hindi nagamit ng ilang araw, kahit na linggo. Hindi ito ang uri ng banyo na nakasanayan ko rin. Napakaliit nito para sa akin. Gayunpaman, hindi mahalaga. Basta ligtas at komportable ako dito, iyon lang ang mahalaga. Sa kabutihang palad, si Amelia ay isang responsableng landlady, na panatili niya ang kalinisan ng parehong silid at ng kalakip na banyo para sa kanyang mga magiging mangungupahan. Sa ngayon, mabait, responsable at madaling kausap si Amelia. Mas naramdaman ko na ang desisyon kong manatili. Isinabot ko ang tuwalya sa rack at hinubad ang aking mga damit, inilagay sa ibabaw ng lababo. Nanginginig ang malamig na hangin, at dali-dali kong binuksan ang shower, umaasang may mainit na tubig. Sa kabutihang palad, ang tubig ay nakakagulat na mainit sa malamig na balat ko. Nagsimulang mag-relax ang mga pilit kong nerbiyos habang unti-unting nawawala ang stress ko. Napapikit ang mga mata ko, ninanamnam ang maliit, posibleng huling sandali ng kapayapaan. Pagkatapos ng araw na ito, kailangan kong maghanda para sa libing ni Mommy, at ayusin ang divorce namin ni Gabriel. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip ko habang nakapikit. Karamihan sa kanila ay ang aking mga personal na problema sa financial na kailangan kong makahanap ng mga solusyon sa lalong madaling panahon. Pagmulat ng aking mga mata, kinuha ko ang paborito kong shampoo. Pagkatapos maglagay ng sapat na dami ng paborito kong shampoo sa aking buhok, dahan-dahan kong minasahe ang aking anit. Kahit papaano, medyo nabawasan ang stress ko. Pagkatapos kong magayos ng aking buhok, nagpatuloy ako sa paghuhugas ng aking katawan gamit ang sabon. Mariin kong pinunasan ang balat ko para mabura ang nalalabing pabango ni Gabriel na dumikit sa katawan ko. Nang makontento na ako na hindi ko na siya maamoy, binanlawan ko ang mga bula sa aking katawan. Pinatay ko na ang shower at nagtapis ng tuwalya sa katawan, hindi na ako nag-abala pang magsuot ng damit. Mag-isa lang ako sa kwarto ko, so why would it matter? Walang pwedeng pumasok sa kwarto ko. Napaisip ako. Pero mali ako, binuksan ko ang pinto at nalaglag ang pangako sa sahig nang makita ko kung sino ang nasa kama ko. Ang demonyo ay lumitaw sa aking silid. Si Gabriel yun. Napanganga ako sa dismaya. Paano niya pa ako nahanap? Ang panghihimasok na tanga. Walang sawang umupo si Gabriel sa gilid ng kama na para bang pag-aari niya ang lugar. Sa hindi inaasahang tingin ko sa kanya, napaigting ang pangako at naging masikip na bola ang mga kamao ko. Kung nakakamatay ang tingin, patay na siya sa matalim na tingin na binaril ko sa kanya.
How dare he? Hindi siya pwedeng pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Maaari ko siyang kasuhan ng trespassing kahit asawa ko siya. Anong ginagawa mo dito, Gabriel? Tanong ko, hindi nagabala pang itago ang pang-aalipusta sa tono ko. Nang marinig ang boses ko ay agad siyang tumayo at lumingon sa direksyon ko. Nagulat man ako nang makita ko siya, hindi ko pinahalata. Maliit na ang silid, at ang pagkakita sa kanyang napakalaking tangkad at matipunong pangangatawan ay lalong lumiit sa silid. Nang malaman kong kaunting tuwalya lang ang nakatikip sa hubad kong katawan, napangiwi ako sa kanya at hiniling na umalis siya kaagad. No, sagot niya. Huminga ako ng malalim, sinubukan kong hawakan ang naninipis kong pasensya. Ang lalaking ito ang pinakamasama. Nagulat na makita ako. Tanong ni Gabriel na matapang na humakbang palapit hanggang sa nakatayo na siya sa harapan ko. Tumanggi kang sagutin ang aking mga tawag at hindi pinansin ang lahat ng aking mga text message, kaya napagpasyahan kong kailangan kong bisitahin ang aking asawa sa kanyang bagong tahanan. Soon-to-be ex-wife, itinama ko siya. Paano mo ako nahanap? I tracked your phone, sagot ni Gabriel at nagkibit balikat na parang hindi lang niya invade ang privacy ko. Ang kanyang malalim na asul na mga mata na nag-scan sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Nanigas ako at hinigpitan ang hawak sa tuwalya ko. Sinubukan kong itago ang aking discomfort, itinaas ko ang aking baba, at sinalubong ang kanyang tingin. I want you out of my room now. Get out. Sinabi ko ng malakas ang mga salita sa isang nakakagulat na kalmado na paraan, kahit na ang gusto ko lang ay magbulalas ng masasamang salita sa kanya. Kailangan nating mag-usap, Monica. Mag-usap. Huwag kang clown, Gabriel. Wala tayong dapat pag-usapan. Saway ko sa kahinampas ang mga kamay niya gamit ang libreng kamay ko nang sinubukan niya akong hawakan. Huwag ka nang matigas ang ulo. Kailangan nating pag-usapan ang relationship natin. Giit niya at napataas naman ako ng kilay. Relationship, meron ba tayo? Napasigaw ako ng malakas, nagalit sa sinabi niya. Sinamaan siya ng matalas na labaha kong mga mata ng nakakamatay na titig. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang segundo lang namatay na siya. Hindi ko deserve lahat ng sakit na idinulot mo sa akin, Gabriel. Pwede bang bigyan mo lang ako ng huling pabor at hayaan mo akong mag-isa? Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Matigas niyang sagot. Fine, then you can wait forever. You and I will not talk about anything but our divorce. Putol ko. Nang napagtanto ko na halos sumisigaw na ako, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago muling tumingin sa kanya. Tapos na tayo, Gabriel. Tapos na. Medyo mahinahon kong sabi sa kanya, at pinanood ang pagbagsak ng mga balikat niya. Sinubukan akong yakapin ni Gabriel, pero kumalas ako sa pagkakahawak niya. Tumagos sa butas ng ilong ko ang bango ng kanyang kolon. Pagkatapos ay naamoy ko ang mahinang amoy ng whiskey sa kanyang hininga. It took me a second to realize na nakainom pala siya. Sumandal si Gabriel para mahalikan niya ako, pero bago pa dumampi ang labi niya sa labi ko, itinaas ko na ang kamay ko sa ere. Isang sampal. Biglang bumukas ang mga mata ni Gabriel sa gulat. Hindi niya inaasahan ang sampal. Pero hindi pa ako natapos. Itinaas ko ang isa ko pang kamay sa ere. Isa pang sampal ulit. This time dumapo ang sampal sa kabilang pisngi niya. Ang unang sampal ay ang pagpasok mo sa kwarto ko nang walang pahintulot para guluhin ang kapayapaan ko. At ang sumunod na sampal ay ang pagpapabuntis sa sekretarya mo. Umalis ka na sa kwarto ko, at kumuha ng sarili mong buhay. Please, let's talk, Monica. Giit ni Gabriel. This time nakaluhod na siya sa akin. Nanatiling kasing tigas ng bato ang ekspresyon ko, habang nakatingin ako sa kanya para magpalit. Dinala niya ito sa kanyang sarili. Deserve niya ang bawat segundo ng sakit at paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Binigyan ko siya ng pinakamalamig na tingin na kaya kong gawin, sapat na malamig para palamigin ang kailaliman ng impyerno, at sinalubong ko ang kanyang mga mata na namumula at namamaga, nabasa na ng luha. How pathetic. Gabriel, wala na tayong dapat pag-usapan. Humingi ka ng divorce at nabuntis mo si Angela. Kaya dapat managot ka sa mga kilos mo. Dapat maging mabuting ama ka sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. The kind of father you've never been to our dead daughter. Napalunok ako ng mariinat na ikuyom ang kamao ko sa tagiliran ko. Ang pagbanggit sa aming anak na babae ay nagdala ng maraming hindi kasiyasiyang alaala. Sumakit ang dibdib ko habang inaalala ang bawat isa sa kanila. Nanatiling nakaluhod si Gabriel sa ground, nakikiusap na makinig ako. Pero kahit anong pagmamakaawa niya, hindi pumayag ang matigas kong puso sa mga pakiusap niya. Naalala ko ang gabi ng aming 5th wedding anniversary kung saan nakiusap ako sa kanya na bigyan ako ng isa pang pagkakataon, ngunit pinilit niyang maghiwalay kami, lalong tumigas ang puso ko sa alaala. Hindi siya karapat-dapat ng isa pang pagkakataon. He broke my heart at muli niyang dudurugin kung bibigyan ko pa siya ng pagkakataon.
Lumawak ang labi ko sa isang nakakagigil na ngiti. Wala akong naramdamang sympathy sa kanya kahit nakakaawa siya. In love ako sa kanya ng ilang taon. Kinailangan kong aminin iyon, ngunit ang pagmamahal na naramdaman ko sa kanya ay mabilis na napalitan ng matinding puot. Lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan ko dahil sa kanya ay naging manhid ako. Tawagin mo akong walang puso, ngunit hindi ko na siya babalikan. Gusto kong maghirap din siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Nakataas pa rin ang ulo ko, nilagpasan ko siya, nakatalikod ako sa direksyon niya. I hate you, Gabriel. I hate you more than I could express in words. But I hate you the most for believe na niloko kita, at nagbuntis ng anak ng ibang lalaki. Masakit kong binitawan ang mga salita, ipinikit ko ang mga mata ko, para pigilan ang mga luha. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam ko ay binuksan ko ang aking mga mata at humarap sa kanya. Ang paniniwalang hindi mo anak si Vienna ang pinakamalaking insulto sa akin bilang asawa mo. Inamin ni Vince na siya ang tunay na ama ni Vienna. Nagsimula na siyang magpaliwanag, pero pinutol ko ang mga salita niya ng masama. At naniwala ka sa kanya. Ikaw, ang mataas at makapangyarihang CEO ng isang napakalaking empire ay naniniwala sa gayong kasinungalingan. Saan napunta ang utak mo? Down the drain. Putol ko, na daig ng galit. Napapikit ako ng mariin. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay kumawala. Isang mainit na agos ng luha ang dumaloy sa aking pisngi, at umabot sa aking mga labi, nalasahan ko ang alat sa aking bibig. Namatay si Vienna nang hindi naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. And it was all your fault, Gabriel. I refuse to forgive you for that. Tumulo ang luha ko sa hikbi. Bumagsak ang mga paa ko at napahiga ako sa kama, isinubsob ang mukha ko sa mga palad ko. Parang may naitulak na button, pumasok sa isip ko ang alaala ng gabing nawala ang anak kong si Vienna. Isang gabing walang bituin, malamig ang hangin at ang madilim na kalangitan ay nagpapakita ng unang senyales ng paparating na ulan. Kidlat na inukit sa kalangitan, sinundan ito ng nakakabinging tunog ng pagkulog. Madilim ang silid ngunit sapat na ang mahinang liwanag na nagmumula sa lampshade upang makita ang couple na sa ibabaw ng kama. Nakahiga ang lalaki sa ibabaw ng babae at pareho silang nakahubad. Napahinto ako bigla sa may pintuan matapos kong masaksihan ang eksena. Ang couple, na hindi na malaya na pumapasok ako sa silid, ay patuloy na binibigyang kasiyahan ang kanilang mga pangangailangan sa laman. Ang lalaking nasa kama ay kapareho ng tattoo ni Gabriel sa kanyang kanang balikat. Kaagad, alam kong ang aking asawa ay nakikipagtalik sa ibang babae sa aming kama. Ang pagtataksil ay nasaktan ako ng hindi masasabi. Walang saglit na pagkaantala, dali-dali akong pumunta sa kwarto ng aking anak. Nakakagulat na gising si Vienna. Marahil ay ang tunog ng thunder ang gumising sa kanya, at ang kanyang 2 taong gulang na sarili ay natakot. Inabot niya sa akin ang mapupusok na mga kamay, at binuhat ko siya sa aking mga bisig. Ilalabas ko na sana siya dito. Hindi ako mananatili sa Anderson Mansion kasama ang aking anak habang si Gabriel ay nakipagtalik sa kanyang mistress sa hall. Hinawakan ko ang susi ng kotse at ligtas na inilagay si Vienna sa backseat habang naka-seatbelt. Siya ay gumawa ng ilang maingay na iyak, nalilito sa impromptu trip. Dahil sa sakit, pinaharurot ko ang sasakyan palayo sa mansyon. Tinapakan ko ang accelerator at galit na nagmamaneho na may mga luhang umaagos sa aking mukha. Sobrang sakit ang nararamdaman ko, at ang gusto ko lang gawin ay lumayo kay Gabriel. Mommy, cared. Bumulong si Vienna mula sa child seat. Mabilis akong tumingin sa rearview mirror at natigilan ng makita ang takot na mukha ng aking anak. Ang paraan ng kanyang karagatang asul na mga mata na nakatingin sa akin na nagmamakaawa sa pag-aalala at takot habang siya ay nagsimulang umiyak. Nadurog ang puso ko sa nakita ko, at napapikit ako sa sakit. Ang pag-iyak niya ay isang wake-up call para sa akin. Anong ginagawa ko? Paano ko kaya nailabas ang aking anak na babae sa kalagitnaan ng gabi kung saan bumabagyo siya sa sobrang takot? Hininto ko ang sasakyan sa isang biglaang paghinto sa gilid ng kalsada. I'm sorry Vienna, this is all mommy's fault, don't cry baby, bulong ko sa kanya habang tumutulo ang mga luha ko. Ako ay napakasamang ina. Mabilis kong tinanggal ang seatbelt ko, balak ko siyang yakapin. Kailangan kong malaman niya na magiging maayos ang lahat. Mula sa di kalayuan, isang sasakyan ang humaharurot ng buong bilis papunta sa direksyon ko. Malakas na busina ang umalangaw sa aking tenga. Nabulag ang mga mata ko dahil sa matingkad na maliwanag na mga headlight, at napangiwi ako sa sakit, napasigaw ako nang mapagtanto kung may sasakyan na mabilis na humaharurot patungo sa akin. Bumasag sa katahimikan ng kalsada ang ingay ng mga metal na nagbabanggaan. Nang walang seatbelt, noontog ng malakas ang ulo ko sa dashboard. Umalangaw sa hangin sa gabi ang amoy ng tumagas na gasolina na naging sanhi ng amoy nito. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay ang malakas na sigaw ni Vienna sa sakit bago ako mawalan ng malay.
Nagising ako sa ingay ng galit na galit at nagmamadaling mga yabag. Sa aking takot, natuklasan kong nakahiga ako sa isang stretcher. Pinilit kong bumangon pero ang sakit ng buong katawan ko. Nakahiga lang ako sa stretcher sa gulat. Vienna, nasaan si Vienna? Baby ko, I screamed hysterically, trying to crane my head to look for her sa kabila ng matinding sakit ng mga sugat ko. Nasa backseat pa rin ang sasakyan ng isang bata, nakatrap sa kanyang seatbelt. Please save her, sigaw ng isang bystander at na-realize kung si Vienna ang tinutukoy niya. Sa pag-iisip na si Vienna ay nakulong pa rin sa aking sasakyan, nag-ipon ako ng lakas para bumangon mula sa stretcher. Kailangan kong puntahan ang aking anak na babae. Pero hindi ako nakayanan ng nanginginig kong mga paa, dahilan para matumba ako sa nabali kong tuhod. Bumagsak ako, sumisigaw ng desperado para sa aking daughter. Vienna, Vienna, save her please. May pumunta sa backseat para tulungan siya. Napabuntong hininga ako, siguradong maliligtas si Vienna. Isang nakakarindi na pagsabog ang nagpabingi sa aking tenga. Napabuntong hininga ang mga bystanders nang makita nilang lumilipad sa himpapawid ang kotseng nagliliyab. Umiikot sa paligid bago ito bumagsak sa lupa ng mas malayo, na pumutok sa mas malalaking apoy na tumupok sa buong sasakyan. Sumigaw ako, at ang tunog na nakatakas sa akin ay hindi tao. Ang aking pinakamamahal na anak na si Vienna ay nasa kotse pa rin. Wala akong magawa, kundi panoorin ang aking daughter na nasusunog sa harap mismo ng aking mga mata. Monica, pinutol ng boses ni Gabriel ang masakit na biyahe ko sa memory lane. Inangat ko ang mata ko kay Gabriel, at tinitigan siya ng natatalo. Nagulat ako nang makita ko siyang nakaluhod pa rin sa sahig. Nangyari ang aksidente sa sasakyan isang taon na ang nakalipas, at nananatiling sariwa pa rin ang sakit na dumaloy sa aking puso. Ang isang ina ay dapat ilibing ng kanyang mga anak kapag siya ay namatay, ngunit ito ay kabaligtaran para sa akin. Nakita ko ang pagkamatay ng aking daughter. At walang salita ang makapaglalarawan kung paano niya ako pinatay sa loob. Kung hindi mo ako niloko noong gabing iyon, Gabriel, buhay pa sana ang anak natin. Malakas na sabi ko sa nakakagulat na kalmadong paraan sa kabila ng galit na nag-aalab sa loob ko. Panipi. 3 na sana siya ngayong taon. Tinitigan ako ni Gabriel nang hindi kumikislap, ang lungkot at pangungulila sa kanyang malalim na mga mata. I swear Monica, hindi ako ang nakita mo noong gabing iyon. Bumulong siya. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Daming kasinungalingan. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Umalis ka na lang. Putol ko bilang tugon, galit na galit sa sinabi niya. Get out. Ayoko nang makita o marinig pa mula sa'yo. Kakalag ka rin kita palabas kung kailangan. Nag-aalala siyang tumingin sa akin at tumayo mula sa pagkakaupo niya sa sahig. Aalis na ako, pero kung sakaling magbago ang isip mo at magdesisyon kang kausapin ako, maghihintay ako sa labas. Nag-aapoy pa rin ang kanyang mga mata sa determinasyon, habang ang mga mata ko ay nag-aapoy sa puot. Lumabas siya ng pinto saka isinara iyon sa likod niya. Matagal kong kinalma ang sarili ko pagkaalis ni Gabriel. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi ko at nagsuot ng malinis na t-shirt at shorts. Habang sinusuklay ko ang buhok ko sa kama, umalangaw sa tenga ko ang sinabi ni Gabriel. I swear Monica, hindi ako ang nakita mo noong gabing iyon. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo, pero siguradong hindi ako nagtitiwala sa mga salita ng isang lalaking nakipag-ugnay sa kanyang sekretarya at nabuntis siya. Katatapos ko lang magsuklay nang may kumatok sa pinto, naputol ang pag-iisip ko. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Nasa labas si Amelia, may dalang tray ng pagkain sa kanyang mga kamay. Monica, pwede ba akong pumasok? Magalang na tanong ni Amelia. Kahit masama ang pakiramdam ko, umiti ako sa kanya. Siya ay isang mabuting tao pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng asawa ko. Pasok po kayo, sagot ko, pinapasok siya at sinisiguradong isasara ang pinto pagkapasok niya. Napakaraming ulam ang niluto ko ngayon dahil akala ko pupunta ang kapatid ko, para sa kanyang regular na pagbisita sa linggo. Sa kasamaang palad, may importante siyang appointment last minute, kaya nag-text siya sa akin at sinabing hindi siya darating. Ayokong masayang ang pagkain, kaya gusto kong bigyan ka ng kaunti dahil hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Maingat niyang inilagay ang tray sa mesa at ngumiti sa akin. Naantig ako sa kanyang concern and generosity, nagpasalamat ako sa kanya. Ang nakakaakit na amoy ng pagkain ay tumagos sa aking mga butas ng ilong, at ang aking tiyan ay umungol nang makita ang pagkain. Umupo ako sa upuan at napaawang ang bibig ko sa lahat ng ulam na dala ni Amelia. May mushroom soup, spring rolls, grilled pork, chicken salad, at chocolate mousse. Napakaraming pagkain ang dinala niya, kaya hindi ako makapaniwala na maubos ko ang lahat, kahit na nagugutom ako. Nahihiya ako na nag-abala kang dalhan ako ng tanghalian, bulong ko, pag-abot para subukan ng mushroom soup na may maingat na paghigop.
Wow, this tastes so good. Bulalas ko at pinagpatuloy ko ang pag-inom nito ng mas matakaw kahit mainit pa. Well, soup ang expertise ko noong nagtrabaho ako sa isang first-class restaurant. Nakangiting tugon ni Amelia, natutuwa akong nasasarapan sa niluto niya. Isa kang chef, itinanong ko. Oo, tumango si Amelia. Ngunit iyon ay 1 taon na ang nakalipas. Pagkatapos magtrabaho bilang isang chef sa loob ng 20 sunod na taon, nagpa siya akong huminto at tumuon sa aking sarili, at sa negosyo ng pamilya na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Natutuwa akong magkaroon ng pagkakataong matikman ang iyong masarap na luto. Sinabi ko sa kanya, nakayuko pa rin ang ulo ko sa mangkok na walang laman. Inaabot ko ang spring roll nang mapansin kong natahimik si Amelia. Inangat ko ang ulo ko at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. I'm sorry, may nasabi ba akong mali? Tanong ko, nag-aalalang na-offend ko siya. No, wala kang sinabing mali. Pero may sasabihin ako sa'yo. Nag-aalalang sabi niya. Ibinalik ko ang spring roll sa plato at itinuon ang atensyon ko sa kanya. Mangyaring huwag isipin na sinusubukan kong pasukin ang iyong pribadong buhay, ngunit ang iyong husband ay nasa labas pa rin. Kanina pa siya nakaluhod dyan. Iiwan mo ba siya sa labas? Will the both of you be okay? Panipik. Hinding-hindi kami magiging okay, Amelia, sagot ko sabay iwas ng tingin. My daughter is dead because of him. My husband asked for a divorce, and he got another woman pregnant. I will not fix such a broken relationship. Ayoko nang sakta ng sarili ko. Natahimik si Amelia. Nang sa wakas ay nagsalita na siya, hindi na siya nagsalita pa tungkol sa pakikipagbalikan sa aking asawa. Bilang babae, naiintindihan niya ang nararamdaman ko. I see, next time kung patuloy kanyang iistorbahin, sabihin mo sa akin, sabi ni Amelia. Tutulungan kitang itaboy siya. Maari pa natin siyang isumbong sa pulis kapag tumanggi siyang umalis. Salamat, sagot ko na na-touch sa sinabi niya. Masaya akong malaman na may suporta ako, at maganda ang kanyang mungkahi. Aalis na ako para ma-enjoy mo ang tanghalian mo. Hindi pa ako kumakain, patuloy ni Amelia, nanumbalik ang ngiti sa labi. Salamat sa pagkain, Amelia. Nagpasalamat ulit ako sa kanya pagkalabas niya ng kwarto. Isinara ko ang pinto sa likod niya, at ngayon ay nag-iisa ako sa silid, iniisip kong tatawag ako ng pulis para arestuhin ang aking ex-husband. Nagpa siya akong maghintay ng mas matagal. Baka mapagod si Gabriel at umalis na lang. Di nagtagal pagkatapos kong masiyahan sa aking tanghalian, sumayaw ang kidlat sa madilim na kalangitan, na sinundan ng nakakabinging tunog ng pagkulog. Sumipol ang malakas na hangin, kalampag sa lumang kahoy na bintana. Malapit ng umulan, naisip ko habang naglilinis ng mesa. Hindi ako nagkamali. Makalipas ang ilang minuto, habang inilalagay ko ang mga walang laman na plato at mangkok sa lababo, bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Lumapit ako sa bintana, inilapit ko ito bago pa man makapasok ang ulan sa kwarto ko. Nagulat ako, nakaluhod pa rin si Gabriel sa labas. Tinitigan niya ako ng may pag-asa, ngunit agad akong tumalikod, ayaw ko siyang bigyan ng isa pang sulyap. Sino ang nagmamalasakit kung naroon siya, nakaluhod sa labas sa ulan? Bumalik ako sa paghuhugas at pagpapatuyo ng mga plato. Nararapat kay Amelia ang malinis na mga plato pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Samantalang ang ulan na akala ko ay titigil na ay lalo lang lumakas. Isang mabilis na sulyap sa bintana ay makikitang matyagang naghihintay si Gabriel sa labas, kahit bumubuhos. The fact that Gabriel was still outside bothered me, hindi dahil nag-aalala ako sa kanya, kundi dahil gumagawa siya ng eksena. Ang paningin sa kanya na nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan ay walang alinlangan na makaakit ng negatibong atensyon, kung hindi ko gagawin ang isang bagay. Kailangan ko siyang paalisin, sabi ko sa sarili ko. Ang isang taong matigas ang ulo na gaya niya ay hindi titigil sa pang-iistorbo sa akin maliban na lang kung gagawa ako ng isang bagay para mapahinto siya. Nagdesisyon ako, pumunta sa kama ko at kinuha ang phone ko. I dial a number I never expected to call, especially when it comes to Gabriel. After the second ring, may sumagot ng phone. Magandang hapon, lokal na istasyon ng pulis. Paano kita matutulungan? Magalang na sabi ng boses lalaki sa kabilang linya. May lalaking nanghaharas sa akin simula kaninang umaga. Nilusob pa niya ang kwarto ko nung nasa banyo ako. Mahigit 100 ng missed calls at text messages ang nanggagaling sa kanya. Kinakabahan at na-stress ako. Nasa labas pa rin siya ng apartment building ko ngayon, tumatangging umalis, tulungan mo ako. Sabi ko sa kanya, hindi maitago sa tono ko ang stress at pagkabalisa. Pwede ko bang makuha ang pangalan mo? Monica Castillo, sagot ko gamit ang maiden name. Hiningi ng officer ang address ko, at binigay ko naman agad sa kanya. Miss Monica, on the way na po ang ating mga police officers. Please stay inside your room before we arrive for your safety. Ipinaalam niya sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya bago pinatay ang telepono.
Wala pang 5 minuto, nakarinig ako ng mga sirena. Alam ko kaagad na dumating ang mga pulis para sunduin si Gabriel. Habang hawak ko ang phone ko, naglakad ako sa hallway, thankful na wala itong laman. Pagkatapos ay tumuloy na ako sa main door ng building. Patuloy na bumuhos ang malakas na ulan sa sementong daan, at thunder na humampas sa kalangitan nang makalabas ako. Dumapo agad ang tingin ko kay Gabriel na ngayon ay nakaluhod sa ground, at basang-basa ng ulan. 2 lalaking opisyal ang nakatayo sa likuran niya, kinukumbinsi siyang tumayo at umalis ngunit umiling lang siya. "No, you don't understand, officer. I won't go. I need to see her. Let me stay," pagmamakaawa ni Gabriel. Nakataas baba ang tingin ko kay Gabriel. Binalik niya ang tingin sa akin ng may kaluwagan, iniisip na sa wakas ay binibigyan ko na siya ng pansin, ngunit hindi nagtagal ang kanyang tingin ay napalitan ng gulat na hindi makapaniwala nang marinig niya ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. "Officer, please arrest this man. He sent me more than a dozen desperate calls and messages. Then he entered my room without my permission nung naliligo ako." Ipinakita ko sa pulis ang mga mensahe at mga missed call na galing kay Gabriel. Iyon ay trespassing at harassment, sabi ng pulis habang nagsusulat ng kung ano sa kanyang notepad. "Gusto mo bang sampahan ng kaso ang lalaking ito? Maaari ka ring magsampa ng restraining order laban sa kanya." Dagdag pa niya na nakakunot ang noo. "Depende sa kanya yan, Mr. Police Officer." Napaatras ako at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Kung aabalahin niya ulit ako, wala akong ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng legal na aksyon laban sa kanya. Sagot ko, nagbabanta ang tingin ko sa kanya. "No, hindi mo magagawa sa akin yun, Monica." Nagmamakaawa siya sa isang desperadong pagtatangka na palambutin ang aking pasya, ngunit ang aking isip ay buo na. Walang kahit anong salita ang magpapabago sa aking desisyon. "Bakit, subukan mo ako, Mr. Anderson, at tingnan kung ano ang magagawa ko." Ang mga salita ay malambot ngunit puno ng banta. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Gabriel nang hilahin siya ng mga pulis sa loob ng sasakyan ng pulis. Nakakagulat na pinayagan ni Gabriel ang pulis na kaladkarin siya. Hindi man lang siya nakipagtalo at tahimik na sumakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Nagulat ako sa kanyang hindi makapaniwalang pagsunod. Nagtataka ako kung ano ang nagtulak sa kanya upang maging ganito kasunod. Pinagmasdan ko ang takbo ng sasakyan hanggang sa mawalan na ito sa paningin ko. Malakas pa rin ang ulan at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makarating ako doon, napagtanto ko kung gaano kabasa ang aking damit sa kabila ng proteksyon ng bubong sa itaas ko. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi, habang tinatahak ko ang daan patungo sa pintuan, nagulat nang makita si Amelia na nakatayo doon. May hawak siyang tuwalya sa kamay, naghihintay sa akin. Nang makarating ako sa gilid niya ay wala siyang sinabi, habang marahang niyang itinakip ang tuwalya sa balikat ko para protektahan ako sa lamig. Ang maternal gesture ay nagpatunaw sa aking puso, na nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Ipinaalala niya sa akin ang aking ina na labis kong namiss. Sana buhay pa siya. "Salamat, Amelia," bulong ko. "Pumunta ka na sa kwarto mo, at magpahinga ka na, dear. Gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos." Ngumiti siya sa akin at masuyong tinapik ang balikat ko. Tumango ako at lumagpas sa kanya. Hindi siya kumibaw para sundan ako. Marahil ay naiintindihan niya na kailangan ko ng ilang oras para sa aking sarili. Tahimik akong naglakad sa corridor, salamat na wala itong laman hanggang sa marating ko ang privacy ng kwarto ko. Pagkapasok ko ay agad akong nagpalit ng bagong t-shirt at shorts para mapalitan ang basang damit. "At last, I could now spend my night in peace," sabi ko sa sarili ko habang inihiga ang kama. Hindi ko akalain na hahabulin ako ni Gabriel ng ganoon kadesperado, at magkakaroon ako ng lakas ng loob na ipaaresto si Gabriel. Kailangan kong bumawi sa nakakapagod na araw, dahil may mas malaking gawain pa ako bukas, ang pag-aayos ng libing ng aking ina. Sa kabutihang palad, ako ay pagod na naramdaman ko ang aking sarili na nakatulog ilang minuto lamang pagkatapos na lumapag ang aking likod sa malambot na kama. Nagising ako sa ingay ng mga boses sa corridor sa labas. Pinilit kong bumalik sa pagtulog, ngunit ang pagmamadali sa labas ng aking pintuan ay naging imposible na gawin ito. Karamihan sa mga nangungupahan ay masisipag na empleyado, kaya hindi nakakagulat na lahat ay gising sa ganitong oras. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Gusto ng katawan ko na humiga na lang sa kama na nakapikit, ngunit sa ingay sa labas, ang pagbabalik sa pagtulog ay imposibleng mahirap gawin ngayon. Baka bumangon na ako ngayon. Ang katamaran sa kama ay hindi magiging mabuti. Habang nakabukas ang mga talukap ay napatingin ako sa wall clock at nakita kong pasado alas 7 na ng umaga. Ang huling tanda ng antok ay nakatakas sa aking katawan at ako ay bumangon mula sa kama. Lunes na ngayon, kailangan ko pang pumunta sa morgue at maghanda para sa libing ng aking ina. Pagkatapos ay kailangan kong pumunta sa opisina pagkatapos.
Ngayon ay magiging isang mahabang araw. Bumangon ako at inayos ang aking higaan, pagkatapos ay binuksan ko ang bintana. Sinalubong ng mainit na sikat ng araw ang aking mga mata, nawala ang makulimlim na panahon at ang malinaw na bughaw na kalangitan ay nangangako ng magandang araw sa hinaharap. Huminga ako ng malalim at saglit na ipinikit ang aking mga mata, inihanda ang aking sarili sa isang nakakapagod na araw sa hinaharap. Nang medyo bumuti na ang pakiramdam ko, iminulat ko ang aking mga mata at nagpasyang maligo ng mabilis, dahil mahirap pa rin akong isulat ang aking resignation letter pagkatapos. Kumuha ako ng malinis na bath towel sa cabinet ko, pumunta ako sa banyo at naligo ng mabilis. Ang nagyayelong malamig na tubig ang gumising sa antok pa rin kong sentido. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ako mula sa banyo na nakakaramdam ng refresh at handa ng simula ng araw. Nagpalit ako ng casual wear, at saka sinuklay ang tuwid kong itim na buhok hanggang sa wala na akong gusot. Habang naghihintay na matuyo ito, nagpasya akong sa wakas ay simula ng pagsulat ng aking resignation letter. Umupo ako, handa akong ibuhos ang mga salita sa papel. Ngunit nang dumampi ang dulo ng panulat sa papel, biglang bumalot sa loob ko ang isang alon ng kalungkutan. Binitawan ko ang panulat, hinayaan kong gumulong ito sa ibabaw ng mesa habang inaayos ko ang sarili ko. Ako ay nagtatrabaho sa Elite Hotel mula noong ako ay 18 taong gulang. Mahirap magpaalam sa trabahong pinahahalagahan ko sa loob ng maraming taon. Noong una, nagsimula akong magtrabaho sa nasabing hotel bilang part-time housekeeping attendant para masuportahan ang aking pag-aaral. Ngunit nagkasakit ang aking ama noong huling taon ko sa university, at kinailangan kong huminto sa kursong hotel and management dahil sa problema sa financial. Nagpasya akong magtrabaho ng buong oras para mabayaran ang pagpapagamot ng aking ama kaya naging full-time housekeeping attendant ako. Sa parehong taon na opisyal na akong naging full-time na empleyado, dumating ang mga Anderson at binili ang hotel. Noon ko nakilala si Gabriel. Siya ay matangkad, matalino, at gwapo. Na-in-love ako sa kanya sa unang tingin. Ngunit hindi ka panipaniwala, hindi talaga ang kanyang hitsura ang nagustuhan ko, ngunit ang kanyang karakter. Siya ay responsable at masipag, eksaktong mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. To my surprise, ipinakita ni Gabriel na interesado siya sa akin. Almost a year after pursuing me, nagpakasal talaga kami. Ito ay isang whirlwind marriage na ikinagulat ng lahat. Nakalulungkot, pagkatapos ng 5 taon ng pagsasama, ang aking Cinderella romance ay biglang natapos. Ngayong maghihiwalay na kami ni Gabriel, kailangan kong mag-resign sa hotel na pag-aari niya para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Please Lord, bigyan mo ako ng sapat na lakas upang maisulat ito, bulong ko, inabot ang panulat, at mahigpit itong hinawakan sa aking kamay. Pinunasan ko ang mga luha ko at nagsimulang magsulat sa bond paper. Una, nagpasalamat ako sa aking manager sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagtrabaho sa hotel. Ito ay isang roller coaster na karanasan at palagi kong iingatan ito sa aking puso. Sinamantala ko rin ang pagkakataong magpasalamat sa kanyang pagiging mabuti sa akin at pagtrato sa akin na parang kapatid. Sa ikalawang paragraph, ipinahayag ko ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa aking mabilis at hindi inaasahang pagre-resign. Sa huling bahagi ng letter, ipinahiwatig ko na ang dahilan ng aking hindi napapanahong desisyon na mag-resign ay isang pribadong bagay na hindi ko na gustong pag-usapan ang mga detalye nito, at umaasa akong igagalang niya ang aking desisyon. Natapos kong isulat ang sulat ng maluha-luha dahil alam kong hindi na magiging akin ang hamak na trabaho ko kapag naibigay ko na ang resignation letter sa manager ko. Maayos kong itinupi ang bond paper at ipinasok sa loob ng isang envelope, bago ito isinarado. Natapos ang unang mahirap na gawain. Tiningnan ko ang oras sa wall clock sa huling pagkakataon, hindi pa ako nahuhuli sa aking appointment, ngunit malapit na ako kung hindi ako magmadali. Mabilis kong itinali ang medyo basa kong buhok at sinuot ko ang paborito kong heeled na sapatos, inilagay ang resignation letter at susi ng kwarto ko sa loob ng shoulder bag ko bago lumabas ng kwarto ko. Sinalubong ng magandang langit ang aking mga mata nang makalabas ako. Maaliwalas at bughaw ang langit, at lumutang ang malalambot na puting ulap. Nakahanap ako ng sandali ng kapayapaan habang pinapanood sila. Nanghihinayang kong inalis ang tingin ko sa langit, nang may humintong taxi sa tapat ko. Pumasok ako sa loob, sinabi ko sa driver ang patutunguhan ko nang maupo na ako sa upuan ko. Ang pagmamadali at pagmamadalian ng mga lansangan ay nagpapanatili sa aking pag-iisip sa maikling biyahe, at bago ko namalayan, huminto ang taxi sa harap ng gusali ng ospital. Nagbayad ako sa driver at pagkatapos ay dumiretso ako sa payment counter ng ospital para bayaran ang mga natitirang bayarin sa ospital ni Mommy. To my surprise, hindi ko na kailangan na maglabas ng kahit isang sentimo. Lahat ng mga bayarin ay naayos na ni Gabriel. Kumunot ang noo ko. Ayokong umutang sa kanya. Bakit hindi ako pinaalam ni Gabriel tungkol dito? Nakakunot ang noo ko, dahan-dahan akong pumunta sa morgue.
Pinapasok ako ng isang morgue assistant sa isang pinto matapos niyang tanungin ang pangalan ng namatay. Pumasok kami sa isang malamig at madilim na silid. Tapos nakita ko yung babae sa mahabang rectangular table. Mom, bulong ko, hindi ko nakinaya ang sakit. Napaluhod ako, at umiyak. May parte sa akin na namatay lang. Hindi na magiging pareho ang buhay. Umupo ako sa labas ng isa sa mga kahoy na bench sa labas ng ospital, pero hindi ko pa rin mapigilan ang pag-iyak. Matapos makita muli si Mommy, naramdaman kong gumuho ang buong mundo ko sa aking paanan. Pakiramdam ko ay isang malaking bahagi sa akin ang naalis ng tuluyang bumagsak ang katotohanan na wala na siya. Kahit na umiyak ako ng isang ilog, ay pakiramdam ko ay hindi ito sapat. Sa isang sandali ay hinayaan ko ang aking sarili na magdalamhati sa aking pagkawala. Alam kong kailangan kong bumangon at magpatuloy muli sa buhay pagkatapos nito. Nakasubsob ang mukha ko sa mga palad ko, napahikbi ako, nikatiting na balisa sa casual na atensyon na nakukuha ko sa mga dumadaan. Sa aking pinakadakilang kakampi, kailangan kong harapin ang kalupitan ng mundo sa aking sarili ngayon. Napaisip ako, lalo lang akong napahikbi. You can have my handkerchief, don't worry, malinis naman yan, sabi ng boses babae. Nagatubiling itinaas ko ang ulo ko at nakita ko ang isang babae halos kasing edad ko lang. Mabait siya na inalok ako ng panyo, sabi ko sa sarili ko, kinuha ang panyo sa kamay niya bago bumulong ng mahinang salamat. Akala ko aalis lang yung babae pagkaabot niya sa akin ng panyo niya, pero nagkamali ako. Imbes na umalis, umupo siya sa bench sa tabi ko. Nawalan ako ng ama ngayon, bulong niya. Sa pag-aakalang mali ang pagkarinig ko sa kanyang ibig sabihin, itinaas ko ang aking ulo para tingnan siya at nakita ko ang isang pares ng mga mata na namamaga dahil sa luha. Ang babae ay medyo may tsokolate na kulot na kayumanggi na buhok, maharlikang ilong at malalaking bilugan na mga mata. Ngunit ang maliwanag na stress at kawalan ng tulog na nakasulat sa buong mukha niya ay ganap na napurol ang kanyang hitsura. Mukha siyang babaeng nawalan ng tiwala sa buhay. I'm sorry for your loss, bulong ko, pinatuyo ang pisngi ko gamit ang panyo na binigay niya sa akin. Nagpatuloy yung babae na parang hindi narinig. Alam mo kung ano ang pinakamahirap. Ngayon ko lang nalaman na hindi ako tunay na anak ng mga tatay ko. Produkto ako ng extramarital affairs ng nanay ko. Natagpuan ko ang aking sarili na ginagawa ang aking makakaya upang hindi na muling mapaluha. Sa kabila ng kirot sa dibdib ko, patuloy akong nakikinig sa kanyang kwento. Akala ko sapat na ang revelation na iyon, nagpatuloy siya, ngunit mayroon pa ring madidilim na sekreto ang tatay niya. Inamin niya na siya ang dahilan kung bakit siya iniwan ng love of my life sa altar 5 years ago. Sabi rin niya, kung gaano niya ako kinasusuklaman at hiniling na mamatay ako habang ipinapanganak ang aking anak sa labas, sinabi niya ang lahat habang siya ay namamatay, at wala na siya, walang natitira sa akin kundi isang bundok ng mga utang, at ang katotohanan na ang aking buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Sa wakas ay lumingon sa akin ang babae, I told you my story to make you feel better. You are not alone in your struggles, there are still God who look after us. He will find a way to let us overcome this difficulty. Tulad ng buwan, kailangan nating dumaan sa mga yugto ng kawalan upang makaramdam muli ng busog. Ang kanyang matapat na mga salita ay isang malaking kaaliwan sa akin. I'm sorry for disturbing you, sincero niyang sabi. I was about to tell her it's alright pero nakatayo na siya, ready to go pero hinawakan ko siya sa braso para pigilan siya sa pag-alis. Salamat sa pag-aliw sa akin, bulong ko, naluluha. Sana magkita tayo ulit, nakangiting tugon ng babae, at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang init na nagmumula sa kanya ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Huwag kang mag-alala, I feel we will, siniguro niya sa akin. Pinagmasdan ko ang babaeng naglalakad palayo. Masaya ako na nakilala ko ang isang estranghero na tulad niya. Nang mawala na siya sa aking paningin, lumayo ako sa ospital na may mapupulang mga mata, ngunit walang kahit isang pabalik na sulyap. Pumasok ako sa elite hotel na nakataas baba, hindi pinapansin ang malalambing na bulong sa likod ko, habang dumiretso ako sa elevator. Ang balita tungkol sa aking divorce ay kumalat na parang apoy. Hindi na ako magtataka kung alam ng lahat ang tungkol dito ngayon. Hindi ko pinansin ang malisyosong tingin na ibinato sa akin, at pinindot ang button para sa itaas na palapag. Ang pinakamataas na palapag ng hotel ay para sa mga bisitang VVIP na nangangahulugang very very important person, mga celebrity, business tycoon, politiko, at iba pa. Dahil doon, naglakad ako sa red carpet aisle nang hindi lumilikha ng kahit katiting na tunog. Sa wakas, pagkatapos kong maglakad ng malayo, nakarating ako sa opisina ng aking manager. Kumatok muna ako sa pinto, bago ito itinulak. Natagpuan ko ang aking manager na nakaupo sa swivel chair na may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha, habang nakatitig sa file sa kanyang mga kamay. Miss Lin, tawag ko sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo.
Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ako, at itinabi niya ang mga file sa kamay niya. Monica, bulalas niya, mabilis na iniwan ang upuan niya para salubungin ako. How was your leave? Okay lang ba ang mami mo? Agad naman akong binomba ni Lynn ng mga tanong. My God, ang dami mong pinayat. Nag-aalala, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Namatay si mami, sabi ko sa kanya at nakita ko kung paano siya nanlamig sa gulat pagkatapos marinig ang balita. I'm sorry for your loss, Monica. Bulong ni Lynn, namumuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinunasan niya ng kanyang mga daliri ang naliligaw na luha. Huminga ako ng malalim para harapin ang sapat na lakas ng loob bago iabot sa kanya ang sulat. I'm sorry Miss Lynn, pero ito ang resignation letter ko. Bumagsak ang panga ni Miss Lynn sa sahig at panay ang tingin niya sa akin na parang hindi makapaniwala. Nang tuluyang humupa ang pagkabigla, inipon niya ang kanyang talino at nagtanong, sigurado ka ba talaga? Tumango ako, napabuntong hininga si Miss Lynn. May magagawa ba ako para mabago ang isip mo? Napag-isipan ko na Miss Lynn. Final na ang desisyon ko, mariin kong sabi sa kanya. Inilapag ni Miss Lynn ang resignation letter ko sa table niya sabay buntong hininga, bago tumalikod sa akin. Iginagalang ko ang iyong desisyon, Monica. Kahit na mahirap para sa akin, kailangan kitang bitawan. Hinding-hindi mahahanap ng ibon ang tunay na layunin hanggat hindi nito ikakalat ang kanyang mga pakpak at lumilipad. Pagpalain ka nawa ng Diyos sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Sinabi niya ang mga huling salita na may luhang umaagos sa kanyang pisngi. Bumagsak ang mga luha ko habang papalabas ako ng hotel. Ang tanging pinagsisisihan ko tungkol sa pagtigil sa aking trabaho ay ang pag-iwan sa ilang mga tunay na kaibigan na nakilala ko. Pero sa kabila ng munting panghihinayang, ipinagmamalaki ko ang sarili ko dahil alam kong tama ang naging desisyon ko. Dumiretso ako sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ay biglang tumunog ang gutom kong tiyan. Hindi pa ako nakakain ng tanghalian o almusal, kaya hindi na ako dapat magtaka kung bakit. Isinara ko ang pinto at pagod na inilapag ang bag ko sa kama, bago inilapag ang take-out na pagkain sa mesa. Medyo sumakit ang ulo ko noon. Ito ay dapat dahil sa labis na pagiyak at isang walang laman na tiyan na pinagsama. Kung nabubuhay pa si Mommy, sermonan niya ako tungkol sa paglaktaw sa pagkain. Ngunit bago bumangon si Mommy mula sa mga patay upang turuan ako tungkol sa hindi pagkain ng tanghalian sa oras, umupo ako at kinuha ang aking tanghalian mula sa plastic bag. Ang nakakaakit na amoy ng pagkain ay lalong nagpalakas ng aking tiyan. Walang saglit na pagkaantala, kumain ako ng isang kutsarang chapsoy at kanin para mabusog ang aking cravings. Paborito ng mami ko ang ulam at dahil mahilig siyang magluto ng sarili niyang bersyon ng chapsoy kapag may okasyon, ito ang naging paborito ko. Sandaling ipinikit ang aking mga mata, ninanamnam ang pumuputok na sarap sa aking bibig. Kung nandito si mami, sarap na sarap siya sa pagkain. Umabot sa tenga ko ang TV na tumutugtog mula sa katabing silid. Walang nagawa ang maninipis na pader para maiwasan ang ingay, at naririnig ko ang paborito kong palabas sa TV na tumutugtog sa sandaling ito. Bigla kong hiniling na magkaroon ako ng TV man lang para maaliw ako sa buong araw. Napabuntong hininga ko, pero at least napapanood ko pa rin ang replay online ng walang nakakainis na advertisement. Minsan sa telebisyon, lumalabas ang patalastas kaysa sa mga palabas. Ibinalik ko ang atensyon ko sa nakakaakit na pagkain sa harapan ko. Dahil ang chapsoy ang paborito kong ulam, ang plato ay pinunasan sa loob ng ilang minuto. Satisfy na ako sa lunch ko, sumandal ako sa upuan at uminom ng tubig. Pagkatapos ay nagpalit ako at hinila ang suitcase ko mula sa ilalim ng kama. Nasa loob pa rin ang ilan sa mga gamit ni Mommy, at kailangan kong ayusin bago ilagay sa isang kahon. Ang ilan sa mga bagay ay dapat itapon upang mabawasan ang kalat. Inilagay ko ang mga damit ni Mommy sa ibabaw ng kama, plano kong itabi sa akin ang paborito niyang damit. Habang pinupulot ko ang paborito niyang libro, nahulog sa kama ang isang lumang litrato na medyo malabo ang background. Nagtataka, kinuha ko ito. Sa pag-survey dito ng mas malapit, nakita ko ang isang mas batang bersyon ng aking mami sa litrato. Parang halos kasing edad ko lang siya ngayon. Siya ay slim, classy, at kaakit-akit. Nagulat ako, nakasuot siya ng sobrang sopistikadong gown. Ang kanyang matamis na kulot ay nakapin sa tuktok ng kanyang nagbibigay sa kanya ng isang reyna na tingin. Nakasanayan ko nang makita si Mommy na nagsusuot ng kanyang mga lumang damit at nakita ko siyang nakasuot ng napaka-eleganteng bagay sa unang pagkakataon ay napukaw ang aking interes. Isang dosenang tanong ang nabuo sa aking isipan. May nakatayong lalaki sa tabi niya. Siya ay matangkad at good-looking, nakasuot ng magandang itim na tuxedo. Ang salitang good-looking ay isang understatement kung ginamit upang ilarawan siya. Mukha siyang Hollywood star, sa kanyang aristokratikong ilong, malalim na mata, at prominenteng panga. Isang kakaibang emosyon ang gumising sa loob ko habang nakatingin ako sa lalaki, ngunit mahirap ipaliwanag sa mga salita.
May isang bagay na lubos na pamilyar sa kanya, ngunit hindi ko ito matukoy. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa larawan, ngunit walang sinuman sa paligid na makakasagot sa lahat ng aking mga katanungan. Sinabi sa akin ni Mommy na nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya dahil sa isang aksidente, at lumaki siya sa isang ampunan kung saan nakilala niya ang aking ama na ulila rin. Sa kasamaang palad, ang lalaki sa larawan ay mananatiling isang misteryo sa ngayon. Nagkibit balikat ako at ibinalik ang larawan sa mga pahina ng paboritong libro ni Mommy. Nagtataka kung bakit niya iningatan ang larawan sa lahat ng mga taon na ito at walang sinabi sa akin. Marahil ay itinago niya ito bilang isang souvenir. Dahil nasiyahan ako sa ideya, isinara ko ang libro at itinago ang mga ito sa loob ng kahon na para sa lahat ng mahahalagang bagay ni Mommy hanggang sa makahanap ako ng bagong trabaho at permanenteng matutuluyan. Paglingon ko sa mga damit, tiniklop ko ito ng pantay-pantay saka isinalansan bago nilagay sa loob ng box. Dahil kaunti na lang ang natitira ni Mommy, na karamihan ay binubuo ng kanyang mga lumang damit, hindi ako nahirapang magayos at magtapon ng mga walang kwentang bagay, tulad ng isang lumang leather wallet na may punit sa loob, mga lumang resibo at mga bayarin sa bahay, at isang lumang shoulder bag na may sirang zipper. Itinago ko ang kahon na may mga gamit ni nanay sa ilalim ng kama, naiwan lang ang mga bagay na dapat kong alisin sa sahig para mas madaling ihagis. Bumalang ako sa mga kalat sa sahig, isa-isa kong pinulot at inilagay sa loob ng trash bag. Nang pumipili ako ng huling gamit sa sahig, isang bag na may sirang zipper, huminto ako, napansin kong napakalaki nito, na parang may nasa loob. Double check ko ito, ngunit talagang walang laman ang loob. Ngunit ang bag ay nanatiling nakakagulat na mabigat. Namilog ang mga mata ko sa pagkalito habang nakatitig sa bag. Hindi naman ganoon kabigat ang bag noon, kapag ginagamit ko ito sa school. Unless, may nakatago sa loob. Kumuha ako ng cutter, at hiniwa ang inner layer ng bag, na pabuntong hininga na lang ako sa nakita ko. Isa itong stack ng cash. Bumagsak ang mga paa ko at napahiga ako sa kama, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala habang hawak ang pera sa kamay ko. Tapos ang gulat ko ay napalitan ng luha. Kahit nasa kalagayan niya, nakapag-ipon pa rin si Mommy ng pera para sa akin. Ang pera ay magiging sapat upang payagan akong magsimula ng isang bagong buhay sa ibang bansa pagkatapos ng aking divorce, at bumili ng isang maliit na bahay at manirahan doon ng tuluyan. Itinago ko ang pera sa loob ng suitcase ko at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Ang aking mga problema sa financial ay nalutas na. Isang mabigat na bigat ang natanggal sa dibdib ko. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkamatay ni Mommy, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi man ako naririnig ni Mommy, lumingon ako sa kanyang picture frame, at bumulong sa mga salitang, "Maraming salamat Mommy, mahal kita." Miss na kita Mommy. Bulong ko, lumuhod sa harap ng puntod ni Mommy, at inilagay ang bouquet ng paborito niyang rosas sa ibabaw nito. Nilunok ko ang bukol na namumuo sa aking lalamunan, habang pinagmamasdan ng aking mga mata ang gintong inukit na nakaukit sa lapida. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Magiging iba ang buhay kung wala siya. Nawalan ako ng best friend, hindi lang pati mundo ko. Ayokong mawala ka, pero mas mabuti ng ganito kaysa makita kang nahihirapan. Sabi ko sa kanya, tinutunto ng lapida gamit ang mga daliri ko. Ang imahe ng kanyang mukha ay pumasok sa aking isipan, ngunit hindi ito ang parehong naghihirap na mukha na nakita ko sa huling pagkakataon sa ospital. Sa halip, ito ay ang imahe ng kanyang mapayapa na mukha na may ngiti na nabuo sa aking imahinasyon nang ipikit ko ang aking mga mata. Nilampasan ako ng hangin, ang nakakamangha na amoy ng mga rosas ay tumagos sa aking mga butas ng ilong. Huminga ako ng malalim para punuin ang dibdib ko ng nakakakalmang amoy nito. How I wish andito si nanay kahit nasa spirit form niya para makita niya ang bulaklak na dinala ko sa kanya. Tiyak na maa-appreciate niya ang dalisay na puting petals ng mga rosas kasing dalisay ng kanyang puso. Kung ibibigay sa akin ng Diyos ang isang hiling ngayon, narito ang aking Mommy upang malanghap niya ang bango ng paborito niyang bulaklak, at dalhin ang mga alaala ng halimuyak nito sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ngunit kahit na hindi pagbigyan ng Diyos ang aking hiling, ako ay nasa kapayapaan dahil alam kong nasa ligtas na lugar na ang aking Mommy. Isang lugar kung saan walang sakit, pagdurusa, at kalungkutan. Ang lugar kung saan siya nabibilang, iyon ay nasa mapagmahal na mga bisig ng Panginoon, kung saan siya ay tunay na magiging masaya. "Dad, please take care of Mom," sabi ko sabay lingon sa puntod na katabi niya habang nangingilid ang mga luha sa aking paningin. Alam kong sa wakas masaya na siya sayo. Umihip ang hangin, winalis ang mga tuyong dahon sa lupa, dinadala ito hanggang sa makakaya nito bago ibinalik sa lupa. Binasag ng pagkulog mula sa langit ang katahimikan. Tumingala ako at nakita ko ang kulay abong ulap na nilalamon ng tahimik na kalangitan sa umaga. Malapit ng umulan, wala akong dalang payong.
Tumayo ako mula sa lupa, tinapik ang dumi na nakakapit sa suot kong slacks bago bumaling sa mga puntod na nasa harapan ko. I need to go, Mom and Dad. Pareho kayong nasa puso ko at sa panalangin ko. Mahal ko kayong dalawa. Pagkatapos ay tumalikod ako, pinunasan ang mga luha sa aking mga mata, habang binabagtas ng aking mga paa ang madamong Fields. Papalapit na ako sa gate ng sementeryo nang may isang lalaki ang nakakuha ng atensyon ko. Nakatalikod siya sa akin, pero parang pamilyar talaga. There was something about him that reminded me of my husband, my ex-husband. Kapansin-pansing matangkad siya at maskulado tulad ni Gabriel. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Ang hubog at tindig niya ay naalala ko si Gabriel. Speaking of my husband, 1 linggo ko na siyang hindi nakikita. Walang paraan na lalabas siya rito, sa lahat ng lugar. Lumitaw ang lalaki na parang may hinihintay. Nang maisip kong hindi ko talaga ito maaaring maging asawa, lumingon siya sa akin. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Agad na pumulupot ang mga kamao ko na parang bola. Sinalubong ko ang kanyang tingin, naghahanda para sa isang laban. Hindi ako nagpunta dito para abalahin ka. Gusto ko lang pirmahan mo ang divorce papers. Wika niya, winasak ang awkward silence sa pagitan namin. Napalunok ako ng mariin, hindi ko hinayaang makita niya ang lungkot sa aking mga mata sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang blankong ekspresyon sa papel. You being here is bothering me. Wala ka bang abogado? I would prefer sign the divorce papers without seeing you in person. Nagulat ako nang hindi pinansin ni Gabriel ang sinabi ko. Tiningnan niya lang ako saglit. Ang kanyang ekspresyon ay sumasalamin sa aking sarili. I wanted to talk to you. Kaya nga ako pumunta dito. Nagsalita siya sa wakas. Ayokong kausapin ka. Sagot ko sabay tingin sa kanya. Pipirmahan ko ang divorce paper pagkatapos makipag-appointment sa akin ang abogado mo. Dinaanan ko siya. Diretso akong lumabas ng sementeryo nang hindi lumilingon. Narinig ko ang mga yabag ni Gabriel habang nakasunod siya sa likuran ko. Nang makarating siya sa gilid ko, hinawakan niya agad ang mga braso ko, napatigil ako sa paglalakad. Bitawan mo ako, sumigaw ako, galit na galit sa kanya dahil sinusundan niya ako. Pilit kong tinatanggal ang braso ko, pero mas malakas ang hawak niya kaysa sa lakas kong babae. Sa huli, tumigil ako sa paglalaban, at tumingala ako sa kanya na may mga patalim sa aking mga mata. Hindi mo ba nakikitang nagdadalamati pa rin ako sa pagkamatay ng mami ko? Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Bakit kailangan mo pa akong papirmahin sa divorce papers samantalang ngayon ko lang inilibing ang mami ko? Galit na sambit ko, sinasakal pabalik ng hikbit. Umigting ang kanyang mga kalamnan sa panga. Mukhang handa na siyang sumabog. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, pinakalma ang sarili sa loob ng ilang segundo bago bumalik sa akin. Mas naging malumanay ang tono niya sa pagkakataong ito habang nagsasalita. I'm sorry. I'm really sorry. We must talk today for the last time. After this, I promise, hindi mo na ako makikita, kahit anino ko. Puno ng sinseridad ang kanyang asul na karagatan ng mga mata. Nagulat ako sa walang magawang ekspresyon sa mukha niya, itinulak ko siya palayo bago niya napansin na lumambot ang desisyon ko. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi mo na ako guguluhin ulit pagkatapos nito. Tanong ko, nagsanib ang mga kilay sa isang tuwid na linya. I gave you my word of honor, Monica, kung sakaling hindi ako tumupad sa aking salita, idemanda mo ako at magsampa ng restraining order laban sa akin. Huminga ako ng malalim. Ibinigay sa akin ni Gabriel ang kanyang word of honor, at naniniwala akong tutuparin niya iyon. Sige, may malapit na coffee shop. Doon tayo mag-usap. Naalimpungatan ang kanyang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa parking area. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Naghintay siya hanggang sa maupo ako sa upuan ko bago niya isinara ang pinto at sumakay sa driver's seat. Binuksan niya ang makina. Bumilis ang sasakyan palayo sa ilalim ng madilim na kalangitan sa umaga. Bumalang ang ulo ko sa bintana para sa natitirang biyahe. Huminto ang sasakyan sa harap ng coffee shop. Bago pa mabuksan ni Gabriel ang pinto ay tinulak ko na ito at lumabas ng sasakyan. Walang lingon-lingon, dumiretso ako sa pintuan ng coffee shop at sumunod naman si Gabriel sa likod ko. Papalapit na ako sa pinto ng establishment nang mag-isa itong bumukas. Lumabas ang isang naka-uniforming empleyado para maglagay ng karatula sa pinto na nagsasabing, "Closed. Yearly inventory going," in bold capital letters. Napatigil ako bigla, at ganun din si Gabriel sa likod ko. Bakit sila magsasara ngayon kung nasa mood ako para sa isang umuusok na tasa ng paborito kong cappuccino? Ngayon ay kailangan kong gumugol ng mas maraming oras kasama si Gabriel sa paghahanap ng isang bagong coffee shop, naisip ko sa aking sarili. Dahil sa pagkadismaya sa pagsara ng coffee shop ng maaga ay napalingon ako kay Gabriel na nakakunot ang noo. I guess we'll have to look for another place to discuss our divorce. Hindi siya sumagot at tumango lang.
Nilagpasan ko siya, sinusubukan kong idistansya ang sarili ko sa kanya hanggat maaari. Pero mabilis siya, maya-maya pa, naglalakad na siya sa tabi ko, magkadikit ang mga braso namin. Napapikit ako nang dumampi ang kamay niya sa balat ko. Pinaikot nito ang puso ko sa loob ng ribcage ko. Binilisan ko ang lakad ko, naiwan siyang sumunod. Nang makarating ako sa sasakyan, sumakay ako sa loob nang hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong tulungan ako. Bumalik si Gabriel sa upuan niya at pinaandar ang makina. Natahimik siya sandali habang minamaniobra ang sasakyan sa highway. Muli kong ibinaling ang tingin ko sa labas ng bintana. Malapit nang umulan, isip ko habang nakatingala. Ang huling tanda ng isang maaliwalas na kalangitan ay nawala at ang galit na kulay abong ulap ay nagharip. Maayos na ang pag-ikot ng sasakyan sa highway nang marinig kong nagsalita si Gabriel. Lumingon ako para tignan siya. Come again. Sabi ko pupunta tayo sa Cafe Grande. Inulit niya na natiling nakadikit ang mga mata sa kalsada. No, isang bahagi ng aking isip ang agad na tumanggi sa kanyang mga salita, ang aking kamay ay nakakuyom sa isang kamao. Ang Cafe Grande ay nagtataglay ng hindi mabilang na magagandang alaala sa akin at kay Gabriel. Ito ang coffee shop kung saan kami nagkaroon ng unang date. Ito rin ang parehong lugar kung saan binigyan ko siya ng pinakamatamis kung oo. Ang Cafe Grande ay kung saan nagsimula ang aming love story. Ayokong magtapos doon ang kasal namin. Pero bago pa man ako makasagot, huminto muna ako at napaisip. Marahil ito ay para sa pinakamahusay, upang tapusin ang aming kwento ng pag-ibig sa parehong lugar kung saan nagsimula ito, upang pareho kaming makagawa ng malinis na break. Ito rin siguro ang iniisip ni Gabriel. Sa huli, pumayag ako. Sure, sagot ko sabay lingon sa bintana. Ang tahimik na kapaligiran sa loob ng sasakyan ay tumagal hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon, at huminto ang sasakyan sa parking area. Binuksan ko ang pinto, saka lumabas ng sasakyan. Pagtingal ako, bumungad sa akin ang mataas na gusali ng coffee shop. Bumabalik sa akin ang mga nostalgic na alaala. Ito ang paborito naming lugar simula noong araw na magkakilala kami, ngunit hindi na ito magiging pareho kapag umalis kami. Pumasok kami sa automatic door. Tumagos sa aking ilong ang matamis na amoy ng kape at mga pastry. Napaawang agad ang bibig ko. Habang naglalakad kami papunta sa room, biglang tumahimik. Maraming nakikiusyosong mga mata ang lumingon kay Gabriel. Inukupan namin ang table malapit sa bintana. Bago umupo, hinila ako ni Gabriel ng upuan. Ang mga lumang gawi ay namamatay ng gusto, naisip ko habang nakaupo ako ng walang protesta. Ginawa niya yun sa lahat ng past date namin. Pwede ko bang makuha ang order mo, please? Tanong ng isang server, na may hawak na notepad sa kamay at lapis sa kabila. Cappuccino at strong black coffee, order ni Gabriel. Matapos magsulat sa kanyang note, umalis ang server. Namayani ang katahimikan sa aming mesa. Hindi ko maitago ang kaba ko, umiwas ako ng tingin. Bumagsak ang tingin ko sa labas ng glass window. Buti na lang, nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa langit. Ibinaling ko ang tingin ko sa labas ng bintana nang dumating ang server dala ang order namin. Inilagay niya sa mesa ang umuusok na mainit na cappuccino at strong black coffee. Please enjoy your drinks ma'am and sir, aniya bago bumalik para magsilbi sa ibang mga customer. Ang nakakaakit na amoy ng isang cappuccino ay sumalakay sa aking butas ng ilong. Hindi ko mapigilan ang bango. Inangat ko ang tasa at pinalamig muna ito sa pamamagitan ng paghihip dito bago humigop. Kumalat sa dila ko ang masaganang creamy flavor. Ang Cafe Grande ay naghahain ng pinakamahusay na kape sa bansa, ngunit ito ay medyo mahal. Ibinaba ko ang tasa sa mesa at inangat ang ulo ko kay Gabriel, lamang upang matuklasan na siya ay nakatitig sa akin, ang kanyang sariling inumin ay hindi nagalaw. Shall we discuss the divorce? Tanong ko, sadyang pinipiling walang emosyon. Paano ako maabala sa masarap na kape para makalimutan kung ano ang pinunta ko rito? Ganyan ka na ba kasabik na lumayo sa akin? Sinabi ni Gabriel, na may lakas ng loob na marinig ang pananakit pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Naramdaman kong tumaas ang galit ko. Let me refresh your mind Mr. Anderson. Sinimulan mo ang lahat ng ito sa paghingi ng divorce. You should be over the moon. Ako ay sumusunod at sumasang-ayon sa iyong kahilingan nang hindi ito kinakaladkad sa korte. Ito ay isang desisyon na pinagsisisihan ko ngayon, Monica, can we? Huli na para sa pagsisisi Mr. Anderson. Mahinahon ko siyang pinutol, sinadya kong tawagin siya sa kanyang apelyido, ngunit hindi tumigil si Gabriel. Monica, maaayos natin ang relasyon natin. Nagmamakaawa siya, ngunit walang epekto. Ang matigas kong puso ay ayaw makinig sa kanyang mga pakiusap. Hindi natin maaayos ang isang bagay na nasira ng mga taon ng kasinungalingan at kawalan ng tiwala. We will end up hurting ourselves more by put the broken pieces together. I don't mind picking the pieces, Monica. Kahit naduguan at masugatan ang kamay ko, gagawin ko kung hindi ka mawawala. Madamdaming sagot ni Gabriel, titig na titig sa mga mata ko.
Nagulat ako sa sinabi niya, pero hindi ako sumuko. Ngunit kahit na matagumpay mong idikit muli ang mga piraso, hinding-hindi mawawala ang crack. Ano ang gagawin natin sa isang plato kapag nabasag ito? Hindi natin ito ibinalik muli at ginagamit. Sa halip, inaalis natin ito. Kontra ko, humigop ng cappuccino ko. For Pete's sake, our marriage is not just a thing that you can just get rid of. Sumabog si Gabriel, ginulo ng mga daliri niya ang buhok niya sa sobrang inis. I'm not getting rid of our marriage, kundi ang mga toxic na tao sa buhay ko. Sabi ko sa kanya habang nakataas baba, nakakuyong ang mga kamao ko sa ilalim ng mesa. Inis kong pagpapatuloy. Huwag mo akong sisihin sa kaguluhang ito. Hindi ako ang nag-aakalang may relasyon ang wife ko sa brother ko, pinabayaan ang anak ko, tapos nabuntis pa ako ng ibang babae habang legal na kasal ako sa tunay kong asawa. Natigilan si Gabriel, na para bang sinaktan ko siya ng pisikal sa aking mga salita. Pero hindi pa rin ako natapos. Ngayon, ibigay mo sa akin ang divorce papers at ibibigay ko sa iyo ang aking autograph. Patuloy na nakatingin sa akin si Gabriel na nanlalaki at hindi kumikislap ang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Saglit na nag-away ang aming mga tingin. Sa huli ay sumuko siya, at ibinaba ang tingin sa mga divorce papers sa ibabaw ng mesa. Ito ba talaga ang gusto mo? Tanong niya, muling itinaas ang kanyang ulo hanggang sa nahagip ng kanyang mga mata ang sarili ko, na para bang nagmamakaawa siya sa akin na pag-isipang muli. Ito ang pinakamabuti para sa atin, matigas kong sagot, nakatingin sa kanya ng diretsyo sa mga mata. Kung ganoon ay wala na akong magagawa, Monica. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo, sino ako para tanggihan ang gusto mo? Pinulot ni Gabriel ang divorce papers at iniabot sa akin kasama ang panulat. Napalunok ako at kinuha ang mga papel sa kanya. Hinawakan ng mga daliri ko ang panulat hanggang sa pumuti ito. Sa labas ay mukhang composed ako, pero truth be told, napunit ako sa loob. 5 taon na kaming kasal ni Gabriel, at hindi naging madali para sa akin na bumitaw. Ngunit kung hindi ako bumitaw, hindi ako makapagsisimulang muli, at ang isang inosenteng bata ay lalaki na walang ama. Hindi ko kailanman mabubuhay ng payapa na nasa isip ko. Huminga ako ng malalim, itinulak ang lahat ng mga pagdududa sa aking isipan, at sa wakas ay inilagay ang aking pirma sa may tuldok na linya. Nang matapos ako ay binitawan ko agad ang ballpen na parang sinunog ang balat ko. Ipangako mo ulit na hindi mo na ako guguluhin pagkatapos nito. Hindi sumagot si Gabriel. Nakatingin lang siya sa akin ng medyo matagal. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, dahilan para hindi ko mahulaan ang tumatakbo sa isip niya habang nakatingin siya sa akin. Nang akala ko ay tumahimik na siya, nagsalita siya sa wakas. I promised you, Monica, bulong niya. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa amin. Para manatiling abala, kinuha ko ang mug at itinaas sa aking mga labi. Ganon din ang ginawa ni Gabriel. Kumuha siya ng sarili niyang kape at humigop. Hindi siya kumilos upang hawakan ang mga divorce papers. Ibinaling ko ang tingin ko sa bintana para hindi makasalubong ang mga mata niya. Bumuhos ang malakas na ulan, bahagyang binaha ng tubig ang semento. Walang senyales na hihinto ito sa lalong madaling panahon. Inangat ko ang tasa ko sa aking labi, ngunit nagulat ako nang makitang wala itong laman. Malinaw na mabilis akong uminom para manatiling abala. Nang walang pagpipilian, ibinaba ko ang aking tasa pabalik sa mesa, aksidenteng nakasalubong ang mga mata ni Gabriel. Nakatitig pa rin siya sa akin, ngunit ang blanko niyang ekspresyon ay hindi ko alam kung ano ang iniisip niya sa loob. Pagkatapos ay bumagsak ang aking mga mata sa kanyang tasa at nakitang natapos na rin niya itong inumin. Ang awkward. Anong ginagawa ko? Nakaupo pa rin sa kanya na para bang nagde-date kami. Nakuha ko kung ano ang pinuntahan ko. Please excuse me, Mr. Anderson. May listahan ng mga bagay na dapat kong gawin. Inayos ko ang sarili ko at tumayo sa kinauupuan ko. Napirmahan ko na ang divorce papers, at walang dahilan para magtagal pa ako dito. Ihahatid na kita pa uwi. Nagalok siya, kinuha ang mga divorce papers at inilagay sa loob ng kanyang portfolio bago tumayo mula sa kanyang upuan. Please don't bother. Ayos lang akong sumakay ng taxi para ihatid ako pa uwi, tinanggihan ko. No, ihahatid na kita pa uwi. Ito ay hindi isang pagsusumamo, ngunit isang utos. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at taglay ang lakas at pagkalalaki. Nadatnan ko lahat ng babae sa loob ng kafe na katingin sa kanya. Si Gabriel ay laging nakakakuha ng atensyon nang hindi ito napapansin. O marahil ay napansin niya ito ngunit walang pakialam, at iyon ang naging dahilan upang siya ay mas kaakit-akit sa mga babae. Kaya kong umuwi mag-isa, giit ko, gusto kong mag-isa sa mga susunod na minuto. Baka masira ako anumang sandali, at ayokong makita niya ang mga luha. Huwag kang matigas ang ulo. Hinawakan niya ang wrist ko, at hinila ako papunta sa pinto para makasiguradong hindi ako makakatakas. Bitawan mo ako, Gabriel, sambit ko, naiinis.
Hindi niya ako kailangang tratuhin na parang bata. Huwag kang gumawa ng eksena. Sumirit siya. Pag hindi mo binitawan, gagawa ako ng eksena. Banta ko, seryosong asar sa kanyang demanding attitude. Gumawa ka ng eksena, and we will end as tomorrow's headlines. Tinignan niya ako ng masama, calling my bluff. Alam niyang ayaw kong makaakit ng hindi nararapat na atensyon. Napalunok ako ng mariin. Pinagmasdan ng mga mata ko ang kahabaan ng coffee shop. Lahat ng mata ay nakatingin sa direksyon namin, at may mga taong nakalabas pa ng phone. Fine, sagot ko habang nagngangalit ang mga ngipin ko sa galit. Dahil alam ni Gabriel na nanalo siya, hinila ako papunta sa pinto, at napilitan akong sumunod. Huminga ako ng malalim, ipinaalala sa sarili ko na kailangan ko lang tiisin ang presensya niya sa mga susunod na minuto. Pagkatapos nito ay hindi na kami magkikita, dahil pareho kaming pumirma sa divorce agreement. Hindi napigilan ng isiping iyon na titigan ang likod niya. Hindi niya binitawan ang wrist ko, kahit nakarating na kami sa sasakyan niya. Binuksan niya ang pinto at pagkatapos noon, tuluyan na niya akong binitawan para maupo siya sa driver's seat. Pagkaupo niya ay lumingon siya sa akin. Ganyan ka ba galit sa akin, Monica, na ayaw mo na akong pauwiin? Gusto mo na ba akong paalisin? Ang lakas ng loob nitong lalaking to na magmukhang mali pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Gabriel, gusto mo ba talagang marinig kung gaano ako galit sa'yo ngayon? Sabi ko sabay kuyong ng kamao. Sa bawat tingin ko sa kanya, ang nasa isip ko lang ay ang 5 taon na sinayang ko sa pagmamahal sa kanya. Ibinalik niya ang lahat ng pagmamahal at debosyon ko, nang may sakit at dalamhati. Deserve kong malaman, Monica, kahit gaano kasakit ang pakinggan, dapat kong marinig ito mula sa iyong sariling mga labi. Ngumiti ako, ngunit hindi yun isang matingkad na ngiti. Ngiti yun ng sakit at pait. Daan-daan at libu-libong salita ang umiiral sa diksyonaryo, ngunit tila hindi ako makahanap ng mga tamang salita para ilarawan kung gaano kita kahit ngayon. Bulong ko na may galit na luha sa aking mga mata. How dare you even ask me this, after what you did to me? Magiging masaya ka ba kung wala na ako sa buhay mo? Mahinang tanong niya. Ang mapupulan niyang mga mata ay sumasalamin sa akin. Oo, sagot ko nang hindi nagdalawang isip. Patayin mo ako kung ganoon, sinabi niya. Tinitigan ko siya ng masama, akala ko nagbibiro siya. Bago pa ako makasagot, inabot ni Gabriel ang compartment ng sasakyan niya, at may inabot na something cool and metal. Ito ay isang baril. Oh my God, may baril si Gabriel sa kotse niya. Natigilan ako, nakatitig sa barrel ng baril. Wala na ba siya sa isip niya? Galit na galit ba siya at balak niyang patayin kaming dalawa? Gusto kong umalis agad sa sasakyan, pero hinawakan niya ang kamay ko, at inabot sa akin ang baril. Nanginginig ako nang maramdaman ko ang malamig na metal na dumampi sa aking mga daliri, nanginginig ang kamay ko sa kaba at takot. Kill me, matigas na ulit ni Gabriel. I will not. Ang pagpatay sa iyo ay hindi malulutas ang lahat ng problemang naidulot mo, Gabriel, at hindi rin ito mapapawi ang pananakit na idinulot mo sa akin, sabi ko sa kanya, sinusubukang manatiling kalmado, habang hawak pa rin ang baril. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko. May mga bala ba sa loob nito? Masyado akong natakot mag-check. Dapat kang mabuhay upang harapin ang mga consequences ng iyong mga aksyon at tikman kung ano ang nararamdaman ng karma. Ngunit kung gusto mo talagang mamatay ngayon, gawin mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong idamay sa plano mong magpakamatay, patuloy ko na nakaramdam ng galit sa kanyang mga aksyon. Siya ay isang duwag na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magdusa sa mga consequences ng kanyang sariling mga aksyon. At gagawin niya akong kriminal. Tahimik lang akong tinignan ni Gabriel bilang tugon. Nang akala ko sa wakas ay nakakakita na siya, itinaas niya ang kamay ko hanggang sa dumikit ang dulo ng baril sa kanyang noo. Anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit na kumawala, pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Nababaliw ka na ba? Itigil mo na to ngayon din. Naubusan ng dugo sa mukha ko nang hindi niya ako pakawalan. Paano kung hindi ko sinasadyang mahila ang gatilyo, at napatay ko si Gabriel sa lugar? Siya ay isang terrible husband, ngunit hindi ko nais na siya ay mamatay. Hindi ko rin ginustong maging mamamatay tao. Halatang wala sa sarili si Gabriel. Kailangan kong maging kalmado. Napalunok ako ng mariin at itinulak ang tumataas na takot sa aking puso, habang pinapanatili ang isang tuwid na mukha. Napabuntong hininga ako at sinigurado kung hindi dumapo ang mga daliri ko sa gatilyo, sa takot na hindi ko sinasadyang mahila ang gatilyo sa isang maling galaw. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila nagpatuloy ng tuluyan. Nabasag lang ito sa ingay ng aking mga gasgas na paghinga. Naririnig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko sa dibdib ko. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, binitawan ni Gabriel ang kamay ko at kinuha ang baril. Halos madapa ako sa likod dahil sa ginhawa. I'm sorry, bulong niya, pinananatili ang baril sa loob ng compartment ng sasakyan.
Nang mawala na lang sa paningin ko ang sandata ay tuluyan ko ng pinakawalan ang hiningang kanina ko pa pinipigilan. Enough is enough, Gabriel. You're a grown man. Stop all your nonsense at iuwi muna ako ngayon. Yan ang pinakamaliit na magagawa mo para sa akin pagkatapos ng lahat. Sumirit ako, pilit pinipigilan ang naninipis kong pasensya. Gusto niya ng divorce, kaya binigyan ko siya ng divorce. Bakit sinubukan pa niyang magbanta na magpapakamatay sa harapan ko? Ang aking kaawa-awang puso ay tumitibok pa rin ng 1,000,000 bawat minuto. Alam ni Gabriel na mahina ang puso ko. Sinubukan niya ba akong atakihin sa puso? Sumalubong sa akin ang mukha niyang puno ng guilt. Siguro sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay ganap na wala sa linya. I'm really sorry, Monica. Bulong niya. Nginisiyan ko. Kung sapat ang paghingi ng tawad, walang mangangailangan ng mga pulis. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi ako sasagot, at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Sa kanya pinaandar ang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, binagtas ang sasakyan sa ilalim ng malakas na ulan. Ang biyahe papunta sa apartment ko ay maikli at tahimik. Nang tuluyang huminto ang sasakyan sa tapat ng gusali, agad akong bumaba ng sasakyan, ayokong makasama siya ng isa pang minuto. Pero bago ko pa mabuksan ang pinto ay pinigilan ako ni Gabriel sa pamamagitan ng marahang paghawak sa braso ko. I'm sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, Monica. Sana balang araw mapatawad mo ako. Bulong niya, nag-uuma po ang tono ng panghihinayang. Pagpapatawad, hindi makapaniwalang naisip ko habang nakakuyom ang kamao ko. Sinubukan lang niya akong barilin siya sa ulo. Kahit hindi niya ginawa iyon, baka hindi ko siya mapapatawad. Ang kanyang pagtataksil ay umukit ng malalim na sugat sa aking puso. Taon-taon bago ako makarecover dito. Totoo, ang oras ang maghihilom ng sugat, ngunit hindi nito mabubura ang peklat. Ang peklat ay palaging paalala na ang lalaking minsan kong minahal ay dinurog ang puso ko sa 1,000,000 piraso. Aabutin ako ng mga taon para kunin ang mga ito at gawing buo muli ang aking sarili. Nang hindi ko siya tinitingnan ay nagsalita ako. It's too late, Gabriel. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi na mababawi ang mga pagkakamaling nagawa mo. Goodbye, huwag mo na akong guluhin pa. Inalis ko ang braso ko sa pagkakahawak niya. Sa wakas, binitawan na niya ako. Binuksan ko ang pinto at dali-daling lumabas ng sasakyan. Binasa ng ulan ang damit ko pero wala akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay ang makalayo sa dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Dumiretso ako sa aking pintuan nang walang pabalik-balik na sulyap. Mabigat ang tingin ni Gabriel sa likod ko hanggang sa makarating ako sa pinto at isinara iyon sa likod ko. Narinig ko ang pagungol ng makina bago paandarin ang sasakyan. Sana hindi na tayo magkita ulit, Gabriel. Bulong ko sa sarili ko, pinunasan ang luhang dumaloy sa pisngi ko. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Tanong ni Amelia na parang wala saan ang boses. Ang kanyang mga salita ay tila isang pahayag kaysa isang tanong. Ginulat mo ako, Amelia. Bulalas ko, pinapanood ko siyang bumaba mula sa makipot na hagdan. Hindi ko namalayan na nandoon na pala siya hanggang sa nakita ko siyang naglalakad pababa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, dear, sabi niya sa dati niyang malambing na tono. Kailangan mo ba talagang marinig ang sagot? Kung sinabi ko bang hindi ko na siya mahal, maniniwala ka ba? No, nakikiramay na sagot ni Amelia. Ito ay isang tuwid na kasinungalingan dahil iba ang sinasabi ng mga mata mo. Dagdag pa niya, hindi umaalis sa mukha ko ang mga mata niya. Bumagsak ang mga mata ko sa sahig bilang pagsuko. Inayos ko ang sarili ko bago tumingin ulit kay Amelia. Oo, mahal ko siya, sa wakas umamin na ako. Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay napalitan na ng hatred. We are now each going our separate ways. That's the best way forward, sabi ko sa kanya. Nanginginig ang paningin ko sa luha habang sinasakal ang mga salita. Lumapit sa akin si Amelia at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ko. Ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras, dear. Kahit na hindi ka bumuti ngayon, balang araw ay magiging matatag ka. Kung kailangan mo ng makakausap mo, laging bukas ang pintuan ko para sa iyo. Salamat, Amelia. Nagpapasalamat ako na nakilala ko ang isang tulad mo. Lumawak ang labi ko sa isang matamis na ngiti habang nakatingin sa kanya. Para kang isang anak na hindi ko naranasan. Sabi niya, niyakap ako ng mahigpit. Pumunta ka na sa kwarto mo at magpalit ka ng damit. Tingnan mo kung gaano sila kabasa. Sipon ka kapag hindi. Ngumiti ako at tumango, at bumalik sa aking kwarto para maligo ng mabilis, at magpalit ng damit na komportableng tuyo. Nang sa wakas ay napahiga ako sa ibabaw ng kama pagkatapos matuyo ang aking buhok, napagtanto ko kung gaano ako pagod. Hindi lang paa ang sumakit, pati ulo ko sumakit. Ngunit ang sakit sa katawan ay walang halaga kumpara sa sakit sa aking dibdib. Alam kong ang 2 taong inaasahan kong mananatili sa tabi ko habang buhay ay wala na. Palagi mo akong gabayan, Mommy. Susubukan kong maging matatag para sa iyo. Sabi ko sabay kuha ng picture frame niya na itinago ko sa ilalim ng unan ko at inilapit sa dibdib ko.
Nakapikit ng mariin, nagdasal ako sa Diyos na patnubayan niya ako sa tinahak kong landas, malayo kay Gabriel. Ngunit sino ang nakakaalam na nais ng Diyos na makita ko siyang muli, makalipas ang ilang buwan. Makalipas ang 4 na buwan. Nakipagsiksikan ako sa ilalim ng mga cover, nanginginig sa lamig. Ang manipis na layer na kumot na hinila ko hanggang baba ay hindi sapat para harangan ang lamig. Ang lamig ay tumagos sa aking mga paa, maging sa aking medyas, at naglakbay sa aking katawan. Ang isang basang tuwalya na nakatakip sa aking noo ay hindi sapat para mabawasan ang init ng aking katawan. Ang over-the-counter na gamot na binili ko sa pharmacy ay hindi rin gumagana. May sakit ako mula noong nakaraang linggo, ngunit hanggang ngayon ay walang palatandaan na ito ay mawawala. Naging seryoso akong nag-aalala tungkol sa aking kalusugan. Paggunita sa mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan, ang ginawa ko lang ay manatili sa bahay pagkatapos bumili ng laptop para maghanap ng pansamantalang trabaho habang hinihintay na matapos ang aking divorce. Nakakuha ako ng trabaho bilang isang freelance na manunulat online. Ang sweldo ay mas mababa kaysa sa aking trabaho sa hotel, ngunit sa praktikal na pagsasalita, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagsusulat lang ang ginawa ko bago ako nilagnat. Marahil ay pinaghirapan ko ang sarili ko at nagkasakit, pinagalitan ko ang sarili ko habang nanginginig ako sa kama. Inaasahan ko na dahil lang sa kadahilanang iyon. Sa sobrang sakit ko, kinailangan kong ipagpaliban ang aking pagbisita sa doktor upang matanggap ang aking medical report, at natatakot akong magkaroon ng ilang lihim na sakit na sumira sa aking katawan. Humagulhol, pinilit kong bumangon ang aking katawan. Inalis ko ang mainit na tuwalya sa aking mga templo, ibinabad ko ito sa malamig na tubig mula sa palanggana. Tumaas ang abdo sa aking lalamunan sa simpleng pagkilos, at bumaliktad ang aking tiyan. Parang gusto ko ulit masuka, pero wala na akong lakas para tumakbo sa banyo. Hindi ko man lang natupi ng maayos ang tuwalya bago ito itinakip sa aking mga templo. Napangiwi ako sa sakit ng ulo ko, humiga ako sa likod ko at pumikit. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng maliit na bintana ng kwarto ko. Nakakaaliw sa tenga ko ang ingay na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Itinaas ko ang kumot pabalik sa aking baba, humiga ako ng mas malalim sa mattress, inaabsorb ang kaunting init na maibibigay nito. Minutes later, nakatulog na ako ng mahimbing. Nagising ako kinaumagahan ng walang sakit sa ulo. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nawala ang aking lagnat sa kalagitnaan ng gabi. Nakahinga ako ng maluwag, dahan-dahan kong inayos ang sarili ko at sumandal sa headboard. Pagtingin sa bintana, ang sinag ng sikat ng araw ay tumama sa maliit na siwang ng bintana. Sa paglipas ng bagyo at nawala ang aking lagnat, sa wakas ay maaari na akong pumunta sa klinik upang suriin ang aking mga resulta sa medikal. Kailangan kong siguraduhin na wala akong malalang sakit tulad ng aking mommy. Pagbangon ko mula sa aking higaan, muling tumaas ang abdo sa aking lalamunan at naging malabo ang aking paningin. Nakakuyong ng mahigpit ang mga kamay ko sa poste ng kama bilang suporta. Nanatili akong ganoon ng 1 minuto hanggang sa humupa ang biglaang pagkahilo. Bahagyang bumuti ang pakiramdam ko, tumakbo ako sa banyo ng mabilis at sumuka sa lababo. Namuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata, at namuo ang malamig na pawis sa aking mga templo habang nililinis ang laman ng aking tiyan. Bumagsak ako sa tiled floor ng banyo na parang lantang halaman, lahat ng energy ay nawala. Gayunpaman, ang aking puso ay patuloy na nagbomba ng ligaw sa loob ng aking tadyang sa pag-aalala. Nagkaroon ba ako ng karamdamang katulad ni mommy? Tanong ko sa sarili ko, takot na takot sa isiping yun. May cancer din kaya ako? Ang cancer ay namamana, hindi ba? Tumulo ang masaganang luha sa aking pisngi. Pagsusuka, pagkahilo, at pagkalagas ng buhok. Iyan ang mga unang sintomas na naranasan ni mommy bago siya ma-diagnose na may cancer. Ilang linggo na rin akong nakakaranas ng parehong mga sintomas. No, kailangan kong tumigil sa pagkataranta. Hindi ako makapag-assume ng mga bagay-bagay. Kailangan kong kumuha ng kumpirmasyon mula sa doktor. Pinunasan ko ang pisngi ko gamit ang likod ng mga palad ko. Inhale, exhale, inhale, exhale. Inulit ko ang proseso hanggang sa humupa ang kaguluhan sa loob ko. Mga kamay na nakahawak sa lababo, pinilit kong bumangon. Unsteady ako noong una, pero pagkaraan ng ilang sandali ay nabawi ko ang aking balanse. Sa maliliit na maingat na hakbang, dahan-dahan akong lumabas ng banyo. Kinuha ko ang phone ko sa gilid ng kama, may isang text message mula kay Dr. Tara. Ayon sa kanya, handa na ang mga resulta ng medikal. Napalunok ako ng matagal. Inaasahan ko lamang ang normal na mga resulta ng medikal. Sa puntong ito ng aking buhay, sa aking lumiliit na ipon, kung saan ang lahat ay hindi kung ano ang tila, hindi ko kayang magkasakit. Pagkalagay ng phone ko sa kama, nahagip ng mata ko ang isang puting envelope. Pinulot ko ito, ngunit hindi ako kumilos para buksan muli. Sa halip, itinapon ko ito sa malapit na basurahan. Para saan? Alam ko kung ano yun.
Ito ay isang letter mula sa abogado ng aking ex-husband na nagpapaalam sa akin na ako ay opisyal na isang malayang babae. Inaasahan ko na ang mga pagliliti sa divorce ay tatagal ng higit sa kalahating taon. Gayunpaman, nagulat ako nang makita ko ang letter sa aking pintuan 3 araw lamang ang nakalipas. Ginamit ni Gabriel ang kanyang impluwensya at pera upang pabilisin ang proseso ng divorce sa 4 na buwan lamang. Ganun siya kasabik na palayasin ako at pakasalan ng kanyang mistress. Tinupad ng aking ex-husband ang kanyang salita. After our last meeting at the cafe 4 months ago, hindi ko na siya nakita sa personal. Pero hindi ibig sabihin noon ay inalis ko na siya ng tuluyan. Ang kanyang mukha at ang balita ng kanyang nalalapit na kasal ay nasa mga papers. Shaking him off my thoughts, kinuha ko ang bath towel at nagtungo sa banyo para mabilis na banlawan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako ng banyo na naka-bath towel lamang. Pumili ng denim jeans at isang plain white t-shirt para sa aking outfit, tumayo ako sa harap ng full-length na salamin na binili ko noong nakaraang linggo at isinuot ang mga ito. There was something wrong with my outfit. I mumbled to myself, pinagmamasdan ang refleksyon ko sa salamin mula ulo hanggang paa. Noong una, hindi ko maituro kung ano ang mali, ngunit pagkatapos ng mahabang sandali ng pagmumuni-muni, sa wakas ay natanto ko kung ano ang mali. Nakayakap ang jeans sa mga hita ko sa paraang hindi nila nakasanayan. Medyo masikip din ang paligid ng midsection ko na nahihirapang huminga. Puno at pabilog ang mga dibdib ko na nakaunat sa manipis na tela ng plain white na t-shirt. Parang tumaba ako ng konti. Nang mamatay si Mommy, nawalan ako ng motivation na manatiling fit, ngunit kailangan kong mag-exercise muli kung hindi ay kailangan kong bumili muli ng bagong damit. At kung tumaba ako, baka magkasakit din ako. Bumuntong hininga, umalis ako sa salamin at pinatuyo ang aking buhok bago isuot ang mahahabang hibla sa isang maayos na nakapusod. Nang matapos ako, kinuha ko ang aking shoulder bag at nagmamadaling pumunta sa pinto, kung saan sana ay makatanggap ako ng magandang balita sa aking medical report. Maliwanag at bughaw ang langit na nangangako ng magandang araw sa hinaharap. Sa wakas, pagkatapos ng mga linggo ng malakas na ulan, ang sikat ng araw ay sa wakas ay lumitaw mula sa abot tanaw. Inaasahan kong ito ay isang positibong tanda para sa aking buhay. Napunit ang aking tingin mula sa magandang kalangitan, pumara ako ng taxi at sumakay sa loob. Maya-maya, huminto ang taxi sa harap ng isang malawak na gusali. Nagbayad ako sa driver at naglakad na papuntang building. Pinagbuksan ako ng naka-uniforming guard ng glass door. Nakangiting nagpasalamat sa kanya, umakyat ako ng hagdan. Nang makarating ako sa taas, huminto ako saglit para habulin ang aking hininga. Ilang beses na akong umakyat sa hagdan para sa aking regular na check-up, at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng sobrang pagod sa paggawa nito. Sa totoo lang, may mali sa akin. Hindi ko na napigilan ang takot at gulat na namumuo sa loob ko. Dati hindi naging ganito kahina ang katawan ko. Itinulak ang mga negatibong emosyon, huminga ako ng malalim at huminga, pagkatapos ay lumiko sa kaliwa kung saan matatagpuan ang klinik ng aking personal na doktor. Nakangiting sinalubong ako ng receptionist. Miss Monica, Doc Tara is expecting you, aniya, tumayo para salubungin ako. Walang ibang pasyente sa loob ng klinik maliban sa akin. Sa palagay ko ay nag-aalala ako sa aking kalagayan kaya dumating ako ng napakaaga na ang klinik ay bukas ilang minuto bago ako dumating. Please sit down for a moment. Alok niya, iminuestra ang sofa. Ginawa ko lang yun, kinailangan ko. Ang sakit ng tuhod ko sa pagod na pag-akyat sa hagdan. Parang babagsak ang mga tuhod ko kapag hindi ko sila hahayaang magpahinga sandali. Nawala ang receptionist sa isang pinto. Makalipas ang halos ilang segundo, lumabas siya mula rito. Maaari ka nang pumasok sa loob, sabi niya. Inipon ko ang lakas ko para tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa, at maglakad papasok sa opisina ni Dr. Tara. Kumalabog ang pinto sa likod ko. Please sit down Monica, iminuestra niya ang upuan sa harap ng office table niya. Sinunod ko naman ang sinabi niya sa akin. Mamamatay na ba ako, Doc? Ang tanong na lumabas sa labi ko bago ko pa napigilan ang sarili ko. Nakakatakot na magtanong, ngunit may karapatan akong malaman ang katotohanan. 4 months, walang gana na bulong ni Doc Tara habang tinitingnan ang medical result sa kanyang kamay. Ang matinding takot ay bumalot sa aking puso, humigpit ang aking daanan ng hangin at bigla akong nahirapang huminga. Namutla ang mga daliri ko habang nakahawak sila sa mesa bilang suporta. May 4 na buwan na lang akong mabubuhay. Pumikit ako ng malakas, umaasang darating ang pinakamasama. Cancer ba ito? Dinagdagan ko. Nakatitig sa akin ang mga brown na mata na nababalot ng makapal na pilik mata. Walang sinabi si Doc Tara. Hinihimas ng kanyang mga daliri ang mga kulot ng kanyang napakarilag na blonde na buhok na parang bumibili ng ilang oras upang isipin kung paano niya ibababa ang balita. Lalong lumakas ang suspense sa hangin habang lumilipas ang mga segundo.
Hindi ko nakinaya ang suspense. Sobrang sikip ng dibdib ko, parang sasabog na ito dahil sa hiningang pinipigilan ko. Mamamatay ba ako? Ang tanong ay umalingaw sa aking mga tainga na parang dumadagandong na death bell. Nanginig ang buong katawan ko dahil sa hindi maipaliwanag na takot. Pardon me, Monica, pero ang mapangahas mong reaksyon ay nagpapatawa sa akin. Malayo ka pang mamatay. You're pregnant, sabi ni Doc Tara, sabay kagat sa ibaba ng labi para pigilan ang tawa. Nanlaki ang mata ko mula sa gilid ng mata ko, at bumagsak ang panga ko sa sahig. Pregnant, nag-alinlangan ako. Namumuo sa loob ko ang pagkabigla at pagkataranta. Akala ko mamamatay na ako. Yes, you are pregnant. In fact, you're 4 months into pregnancy. Pagkumpirma niya, na ipinakita sa akin ang resulta ng medical examination. Congratulations, bulalas niya. For the very first time since I got there, ngumiti siya sa akin. Napatingin ako sa papel na parang hindi makapaniwala. Umiling ako, napanganga ako sa kanya. Sigurado ka ba talaga, Doc? I'm 4 months pregnant. Tanong ko na ikinakunot ng kilay ko sa pagkataranta. I took 3 pregnancy tests in a row a month ago at lahat sila ay lumabas na negative. Paano iyon? Tanong ko na napalunok. Ang pagbubuntis ay hindi matutukoy sa pamamagitan ng isang over-the-counter test kit na nag-iisa. Nakaranas ako ng higit sa 100 mga kaso tulad ng sa iyo, Monica. Ang pagkuha ng negatibong resulta ng pregnancy test ay hindi nangangahulugan na hindi ka buntis. Maaari rin itong nangangahulugan na ang HCG ay hindi sapat na mataas para sa pagsusuri upang makita ang hormone sa iyong ihi. Detalyadong paliwanag ni Dr. Tara. Unti-unting bumagsak ang mga salita. Buntis ako. Namuo ang kagalakan sa loob ko, at tumulo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Buntis ako. Inulit ko ang mga salita sa aking isipan. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Pinunasan ang mga luha sa gilid ng aking mga mata gamit ang dulo ng aking mga daliri. Sinalubong ko ang tingin ni Doc Tara. I'm so happy, sabi ko sa kanya. Pilit kong hinahabol ang aking hininga sa excitement. Maaari mong tawagan ang iyong husband at sabihin sa kanya ang tungkol sa balita. Mabait na sabi ni Doc Tara. Pinales niya ang ngiti sa labi ko. No, napabuntong hininga ko, ang mga salitang parang mas masakit kaysa sa inaasahan ko. I'm sorry, Doc, bulong ko sa ilalim ng aking hininga, nahihiya sa pagkawalan ng composure ko. Nag-away ba kayong dalawa? Tanong niya, puno ng sympathy ang ekspresyon niya. Kahit na, sigurado akong matutuwa siyang malaman na magiging ama na siya. Nakangiting dagdag niya. Sa wakas ay nagpasya akong sabihin sa kanya ang totoo, huminga ako ng malalim. I got divorced, sabi ko sa kanya, agad na binura ang ngiti sa labi niya. Bahagyang nakaawang ang labi niya sa gulat. He is marrying his mistress today, dagdag ko sa mahinahong tono. I'm so sorry, it was insensitive of me to ask. I'm not Doc, it was a blessing in disguise. I have no regrets. I have my baby with me. Ang aking mga labi ay umabot sa isang tiwala sa sarili ng ngiti. Ngumiti naman si Doc Tara at iniba ang topic. Nasa maselang yugto ka pa ng pagbubuntis mo. I will write you some prescriptions for you and your baby. Sumulat siya ng note at inabot sa akin. Kinuha ko ang mga prescriptions mula sa kamay niya, inilagay ko ito sa loob ng aking bag. Nanatili ako sa klinik ng ilang minuto para makipag-chat sa kanya tungkol sa kung paano ko dapat pangalagaan ang aking katawan, at kung ano ang dapat kong kainin. Nang dumating ang isang bagong pasyente, tumayo ako sa upuan at sa wakas ay nagpaalam sa kanya, isang kamay ang nakapatong sa aking midsection habang kumakalam ang aking tiyan. I'm having a baby, and the baby was hungry. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.